Sige, heto ang pagsasalin sa Tagalog ng tekstong ibinigay mo. Maligayang pagdating sa YouTube channel ni Sama. Ngayon, ipapakilala ni Sama sa lahat ng mga kapatid ang kwentong Second Senior Brother, kahit mortal, sobrang lakas. Ang pangunahing karakter natin ay si Thuat Tiuthan. Nag-transmigrate siya sa isang cultivation world at lihim na ginabayan ang isang grupo ng kanyang mga senior at junior brother para makamit ang immortalidad. Ang mga tinuruan niya, kung hindi man naging Diyos, ay diretsong nag-breakthrough sa kanilang mga cultivation realm ng sunod-sunod. Maging ang asong araw-araw na nakikinig sa kanyang mga kalokohan ay maaaring maging immortal. Pero, kabaligtaran ng lahat, siya ay isang-100% na mortal. Sa malupit na katotohanan, wala siyang kahit ano. Una, walang bloodline. Pangalawa, walang talento, at walang system na tumutulong sa kanya. Ang pinakakainis sa lahat, kahit spiritual root ay wala siya. Dahil dito, sinubukan na niya ang lahat ng paraan, mula sa mga halamang gamot hanggang sa pagsasakripisyo ng kanyang purong katawan para sa dual cultivation, kasama ang isang maganda at mabait na ate. Ganoon pa man, hindi pa rin siya makapag-cultivate. Napaka-unfair. Huhuhu. Sa puntong ito, sa tingin ko, maraming mga kapatid na lalaki ang gustong magsakripisyo rin, ahay-hay. Bagamat siya ay isang mortal, hindi ito nangangahulugang mahina siya. Sa isang kumpas lang ng kamay, madali niyang kayang puksain ang isang grupo ng mga cultivator na nasa nascent soul stage. Gamit lang ang 2 daliri, kaya niyang wasakin ang isang CV Pro Max na espada ng iba. Nagsimula ang kwento sa 9 provinces continent, kung saan sagana ang spiritual energy. Ito ang pinakamagandang panahon para mag-cultivate. Ang mga cultivator sa silangan, mga salamangkero sa kanluran, kasama ang mga yaw, demon, clan, ay nagbukas ng isang maunlad na panahon ng cultivation sa ibang mundo. Dahil dito, ang Great Zoo Kingdom ay nagtayo ng isang immortal talent market, para mas maraming taong may talento ang mapili ng malalaking sekta at maging mga cultivator. Lipat tayo ng eksena sa isang stall, kung saan may isang binatang nakaupo at seryosong binabasa ang resume ng isa pang lalaki. Habang nagbabasa, napabulala siya. Wow, Luin L Level 3, Peerless Dual Spirit Root, may natural na Divine AS, at inapo pa ng isang sikat na sekta. Walang tigil sa papuri ang binata, sa ganitong pambihirang talento, tiyak na malalampasan mo ang tribulation sa loob ng 10 taon. Pagkarinig nito, ang puso ng binata sa harap niya ay puno ng kagalakan. Sumagot siya ng mayabang, hindi naman, sobra naman ang papuri niyo. Sa isip-isip niya, hindi ko pa narinig itong Kifong Sise, pero ang taas naman ng tingin nila sa sarili, hinahamak pa ang ganito karaming may pambihirang talento. Baka isa itong nakatagong malaking sekta. Hindi ako makapaniwala na ang isang peerless dual spirit root na tulad ko ay hahamakin nila. Habang puno siya ng kumpiyansa, biglang sinabi ng kausap niya, hindi ka kwalipikado. Pagkarinig nito, 2 linya ng luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. Humagulgol siya, huhuhu, sigurado dahil masyadong mababa ang realm ko kaya hindi ako pinili ni Senior. Babalik ako pagkatapos ng 3 taon para sumali sa sekta ni Senior. Nang makita ang eksenang ito, napanganga ang mga usisero. Kahit peerless dual spirit root hindi tinanggap. Mukhang sa mata ng mga master, lahat tayo ay hindi kwalipikado. Ang nasa likod naman ay nainis at nagsabi, ano ba ang pinagmulan ng Kifong Sis na ito? Hindi kaya isa itong nakatagong malaking sekta? Pagkarinig nito, marahan lang na ibinuka ng binata ang kanyang pamaypay. Ngayon lang natin nakita ng malinaw ang kanyang mukha. Siya ang head disciple ng Kifong Sise, si Phong Than Muyet. Kalmado siyang nagdekwatro at bumuntong hininga, hais, sa dami ng taong ito, walang kahit isang kwalipikado. Talagang mas mahina ang henerasyong ito kaysa sa nauna. Biglang may nagkagulo sa gilid, ibalik mo sa akin. Pagtingin, isang eksena ng isang mabait na dalaga na inaapi ng 2 lalaki. Isang lalaki na may malaswang mukha ang nangaasar, sa talento mo, gusto mo pang pumasok sa sekta para mag-cultivate. Nakakatawa. Ang isa naman sa harap ay nagsalita rin ng may panghahamak, umalis ka. Hindi kailangan ng Great Zoo Kingdom ng mga walang silbi tulad mo. Ang pangalan ng dalaga ay na Linlin. Dahil sa pang-aapi ng 2 lalaki, naiyak siya at nagsabi, maliban sa 7-Sex Alliance, lahat ng ibang sekta ay tumatanggap ng mga tao anuman ang kanilang talento. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Bukod pa, sa talento ko, marami ring mga senior na matagumpay na nalampasan ang tribulation. Huwag niyong maliitin ang iba. Pagkarinig nito, umisi ang mga lalaki at sinabing, ang tigas ng ulo mo, ah. Pagkasabi nito, hinawakan niya sina Linlin.
Lumapit siya at sinabing, pero sa tingin ko, may itsura ka naman. Ganito na lang, sumama ka sa akin at magpakasaya tayo, tutulungan kitang sumali sa Thin ni Lise. Nang hawakan siya, sumigaw si Linlin, huwag kang lumapit. Minura pa siya ng lalaki, huwag kang mag-inarte. Ang mga usisero naman ay nagsabi, iyan ang Thin ni Lise, isa sa 7-sex alliance, hindi sila madaling kalabanin. Mas mabuti pang huwag makialam. Bigla, may isang pamaypay na lumipad patungo sa kanila at tumama sa kamay ng isang lalaki. Sumigaw siya sa sakit, aray. Ang kamay ko. Ang pamaypay na yon ay galing kay Phong Than Muyet. Galit na sinabi ng lalaki, punyeta. Saan galing ang maputing mukha na ito at naglakas loob na saktan ang mga taga-Thin ni Ace namin? Sumagot si Phong Than Muyet ng malamig, isang grupo ng mga walang mata. Pagkasabi nito, ikinumpas niya ang kanyang kamay. Sa isang kumpas lang, napatumba niya ang buong grupo. Ang mga usisero ay humanga, wow, kumilos na si Senior. Tunay niyang isang master mula sa isang nakatagong sekta, naglakas loob pang turuan ng leksyon ang mga taga-Thin ni Ace. Sila Linlin naman ay labis na naantig sa lakas ni Phong Than Muyet. Nakatagong sekta. Ang galing! Agad siyang lumapit para makipag-usap kay Phong Than Muyet at nagpakilala. Ako si Linlin, salamat sa pagtulong, benefactor. Magalang na sumagot si Phong Than Muyet, wala yon. Sa sandaling yon, binasa niya ang resume ni Linlin. Ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang dalawang salitang Lin Sian, walang silbing spiritual root. Napanganga siya sa gulat at sinabing, ikaw isa ka palang Lin Sian. Akala ng dalaga ay tatanggihan na naman siya, kaya sumagot na lang siya ng. Pero bigla, hinawakan ni Phong Than Muyet ang kanyang kamay at pinuri siya, perpekto. Sumama ka sa akin pabalik sa Ki Fong Sise at maging junior sister namin. 5 araw ng pag-aaral, 2 araw na pahinga, sagot na ang pagkain at tirahan, mayroon pang insurance at isang pondo na may maraming benepisyo. Pagkarinig nito, napanganga na lang sina Linlin. Ha? Ang mga tao sa labas ay nagulat din ano? Ang gusto pala ng master ay isang Evelyn Sian. Tunay niyang hindi natin kayang unawain ang isip ng mga master mula sa mga nakatagong sekta. Seryosong sinabi ni Phong Than Muyet, ano naman kung Evelyn Sian? Simple lang, turuan ng isang taong walang kakayahan. May kumpiyansang nanghikayat si Phong Than Muyet, huwag kang mag-alala, sa Ki Fong Sise, gagawin kitang pinakamalakas sa buong mundo. Pagkarinig nito, nagliwanag ang mga mata ni Linlin at agad sumagot, handa po si Linlin na sumali sa Ki Fong Sise. Dagdag pa niya, sige, ang oras ay mahalaga, iuwi na kita sa valley. Sa sandaling iyon, ang puso niya ay puno ng saya. Sa wakas, nakaloko ako ng isa. Hehe. Humanap ako ng isang Lin Sian para samahan si second brother at isa pa itong cute na little sister. Tiyak na matutuwa siya. Si Linlin naman na inosente ay puno ng determinasyon. Kailangan kong magsikap ng husto para hindi ko bigin ang inaasahan ni benefactor. Lipat tayo sa Ki Fong Sise, sa wakas ay nakarating na sila. Sabi ni Phong Than Muyet, naglalakbay ang ating guro, kaya ang mga ritual sa pagbibigay galang ay hindi muna kailangan. Ipapakilala ko na lang sa iyo ang lahat. Nagtatakang nagtanong si Linlin, ito na ba ang Ki Fong Sise? Pagkasabi nito, sumilip siya sa paligid. Ang tanawin ay medyo malungkot. Nadismaya siya sa kanyang isip, ang mga cultivator na sinasabing isang malaking nakatagong sekta, bakit parang napakasimple naman yata? Sa itsura ng lugar, naisip niyang medyo mahirap ito. Habang naglalakad, nakasalubong sila ng isang tao. Sumigaw si Phong Than Muyet, second junior brother, lumabas ka at kilalanin mo ang ating bagong junior sister na pinili ko para sa ating Ki Fong Sise. Tinitigan nila Linlin ang itsura ng tao sa harap niya at namula sa kanyang kagwapuhan. Sa mga mata ni Linlin, isa siyang lalaki na may mahabang itim na buhok at mga matang kulay amber, napakakisig at matipuno. Nabighani siya sa kanyang kagandahan, wow, ang gwapo. Pero sa katotohanan, ang second junior brother niya ay may mga pagkain pa sa bibig, kumakain pa, at mumunguya pa rin. Ipinakilala siya ni Phong Than Muyet, ito ang second senior brother ng Ki Fong Sise, si Tat Tiu Videne. Ngayon lang nagising sa katotohanan sina Linlin. Ha? Ang laki pala ng pagkakaiba ng imahinasyon at realidad. Inalok siya ni Tat Tiu Videne ng isang tuhog, gusto mo ng ulo ng kuneho. Paalala ni Phong Than Muyet, ibaba mo muna iyang ulo ng kuneho. Ito ang kaluloko kakukuha ko lang na junior sister, sila Linlin. Tumingin si Tat Tiu Videle nang may panghahamak at sumagot kay Phong Than Muyet,
hindi ikaw ang tinatanong ko, anong pinagsasabi mo dyan? Pagkatapos, lumapit si Tiu Videne kay Linlin at magalang na nag-alok, baguhan, gusto mo? Hindi na po. Binaliwala ni Tiu Videne ang sagot niya, tumalikod at sinabing, sige, kukuha pa ako ng 2. Napailig na lang sina Linlin. Pakinggan mo naman ang sinasabi ng tao. Kwento ni Feng Danhuiyet, ang second senior brother mo ang pinakamalakas sa Qi Feng Sise, medyo kakaiba ang ugali niya, pero mabait siya. Sa hinaharap, sasama ka sa kanya, ha? Pagkarinig nito, medyo nagulat sila Linlin. Pinakamalakas. Pero wala man lang kahit isang bakas ng spiritual energy si second senior brother, halatang isa siyang mortal. Bago pa niya matapos ang sasabihin, tinakpan ni Feng Danhuiyet ang kanyang bibig. Namutla ang mukha ni Feng Danhuiyet at pinagpawisan, nagbabala, Junior sister, may mga salitang hindi dapat sinasabi kung saan-saan, magkakaproblema tayo. Bigla, naramdaman ni Feng Danhuiyet na may mali, kaya mabilis niyang inilayo sina Linlin. Nakaiwas sila sa isang atake. Isang matandang lalaki ang dumating para gumawa ng gulo. Pagdating pa lang, sumigaw na siya, sinong bata ang nanakit sa apo ko? Lumabas ka dito. Ang lalaking ito ay si Tian Ian, isang nasenso stage, ang ika-6 na elder ng Thin ni Isi. Kalmado lang si Feng Danhuiyet, Hais, nakalimutan ko, pinapunta pala ni Tiu Videne sina Yanzil Reini para mag-refine ng pills. Kung hindi, paano makakapasok ang mga langaw at asong ito? Sila Linlin na nagtatago sa gilid ay nag-aalala, taga Thin ni Isi sila. Senior brother, anong gagawin natin? Nagpakita si Feng Danhuiyet ng isang nakakatakot, tuso, at mapanganib na ekspresyon, huwag kang magpanik. Sa sandaling iyon, ang mga labi ng pagsabog kanina ay sumira sa ihawan ni Tiu Videne. Ang anak pala ng matanda ay isa sa mga nang-api kay Linlin kanina. Umiiyak siyang nagsumbong sa kanyang ama, Itay, si Kirisku Ejia, iyang maputing mukha na iyan ang nanakit sa akin. Tinitigan ni Tian Ian si Feng Danhuiyet at naisip, hindi ko matukoy ang realm ng batang ito. Posible kayang mas mataas pa siya sa akin. Subukan ko munang alamin bago kumilos. Pagkasabi nito, umatake siya habang nagsasabi, naglakas loob kayong hamakin ang disipulo ng Thin ni Is. Ngayon, tuturuan ko kayo ng leksyon. Bago pa man siya makakilos, isang tuhog ng karne ang tumusok sa kanyang kamay, dahilan para mahulog ang tungkod sa kanyang kamay. Gulat na gulat si Tian Idanje, sino yon? Sinong patagong umaatake sa akin? Sila Linlin ay nagulat, hindi ko nakitang kumilos si senior brother. Posible kayang iyon pala ay si Tiu Videne. Ang bida natin ay galit na nagtanong, ikaw ba ang sumira ng ihawan ko? Tumingin si Tian Ianhe at hindi makapaniwala. Isang mortal. Isang ordinaryong tao lang pero nagawang saktan ako. Impossible. Impossible ito. Pagkarinig nito, sumugod si Tiu Videne na puno ng galit. Hindi ka pa ba nakakita ng mortal? Nagulat si Tian Ianhe, ang bilis. Hindi siya mortal. Sa wakas, napagtanto ni Tian Ianhe ang lakas ng kanyang kalaban, pero huli na yata ang lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa malakas na suntok ni Tiu Videne. Tumalsik siya sa sobrang layo. Ang mga alagad niya ay napanganga, Elder Lian. Sila Linlin sa labas ay masayang humanga, ganoon kalakas si second senior brother. Sumagot si Feng Danhuiyet, sinabi ko na sa iyo, siya ang pinakamalakas sa Qi Feng Sise. Tandaan mo ang leksyon na ito, huwag na huwag mong mamaliitin ang isang mortal. Bumalik tayo kay Tiu Videne. Seryoso siyang nagsabi, isang nasenso lang pero naglakas loob na hamakin ang isang mortal. Kahit na nasa tribulation stage ka pa, hindi ko hahayaang gawin mo yan. Tungkol sa ating bida, second senior brother ng Qi Feng Sise, pangalan ay Tiu Videne. Physique, walang spiritual root. Tandaan, isang transmigrator. Babala, mahigpit na ipinagbabawal ang diskriminasyon sa mga mortal. Galit na galit si Tian Idanje, paano magkakaroon ng ganoong kalakas na puwersa ang isang mortal? Hayop! Hinding-hindi pa ako napahiya ng ganito. Hindi pa rin matanggap ni Tian Idanje na mahina siya. Minura pa niya si Tiu Videne, walang hiya ka. Kanina, nagkamali lang ako kaya nagkaroon ng pagkakataon ang isang patagong umaatake na tulad mo. Pagkasabi nito, ginamit niya ang kanyang skill, ang Thin ni Virne lang Lay, Heavenly Secret Azure Wolf Devour. Namutla sila Linlin at sinabing, ang niringhilang Iay ay ang pinakamataas na internal technique ng Thin ni Ace. Second senior brother, mag-ingat ka. Kalmado pa rin si Feng Danhuiyet, kalma lang.
Ano ba ang hindi pa nakikita ng second senior brother mo? Sa sandaling iyon, nag-aapoy sa galit si Tien Ianje at sumigaw, "Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba ng isang nascent soul at ng isang mortal na katawan." Mabilis siyang sumugod patungo kay Thottiu Videne. Umatras si Thottiu Videne at kalmadong sinabi, "Lobo." Halatang isang asong ulol lang na tumatahol. Pagkasabi nito, iwinasiwas ng bida ang kanyang tungkod at hinati ang lobo sa dalawa, sabay na lumipad patungo kay Tien Ianje, na ikinagulat nito. Sa sandaling ito, namutla ang kanyang mukha. Paano nangyari ito? Walang pag-aalinlang ang hinampas siya ni Thottiu Videne ng kanyang pamalo, dahilan para tumalsik siya ng 10 metro. Sabi pa ni Thottiu Videne, ano nga ulit yung huling galaw ng dog-beating staff technique? Si Tien Ianje ay bumagsak sa lupa. Nang tulungan siya ng kanyang mga alagad, hindi pa rin siya makapaniwala. Paano nasisira ng isang mortal ang teknike ng isang cultivator? Nag-iisip si Thottiu Videne ng kanyang galaw, at nang maalala niya, ginamit niya ang skill na Thin A.Q. No Dogs Under Heaven, at pinaghahampas ang dalawa. Ang teknike na ito ay parang noong hinahampas ko ng pamalo ang mga aso. Lipat tayo kay Linlin. Nagulat siya sa lakas ni Thottiu Videne. Si second senior brother, isa lang siyang mortal, paanong naging ganoon siya kalakas? Sana maging katulad din niya ako. Pagkasabi nito, lumingon sa kanya si Thottiu Videne na may nag-aapoy na mga mata. Mabuti na lang at mabilis na tinakpan ni Phong Dan Huyet ang bibig ni Linlin. Junior sister, hindi ba sinabi ko na sa iyong huwag mong babanggitin ang salitang mortal sa harap niya? Ngayon lang niya naalala ang sinabi nito kanina. Gayunpaman, si Thottiu Videne ay nasa estado ng galit. Sa tuwing maririnig niya ang salitang mortal, hindi na niya nakikilala ang tama at mali, basta na lang siyang susugod para manakit. Nakita ito ni Phong Dan Huyet at agad na namagitan, second junior brother, kumalma ka. Kaka-enroll lang ni junior sister, wala pang kalahating oras. Bata pa, hindi pa alam ang mga bagay-bagay. Si Thottiu Videne ay nag-isip pa rin ng may galit. Pagkatapos ng ilang sandali, binigyan ni Thottiu Videne sila Linlin ng isang supot ng pagkain at sinabing, pakainin mo ang mga kalapati. Nakahinga ng maluwag si Phong Dan Huyet. Muntik na ako doon. Buti na lang at ligtas pa ang buhay. Sa sandaling iyon, lumingon si Thottiu Videne kay Linlin at sinabing, hoy, baguhan. Ang mga mortal ay pwede ring maging napakalakas. Huwag mong maliitin ang mga mortal. Sumunod naman siya, pero parang iniisip niyang nagkakamali si Thottiu Videne sa intindi nito. Hindi ko minamaliit ang mga mortal. Umaasa lang akong maging kasing galing mo. Nang makita ang malungkot na mukha ni Linlin, inalo siya ni Phong Dan Huyet, junior sister, tara na, samahan kitang mag-alaga ng kalapati. Nga pala, senior brother. Hindi ba't sa cultivation world, ang komunikasyon ay sa pamamagitan ng communication talismans at message papers? Bakit sa Kifong Sise, kalapati pa rin ang ginagamit? Bumulong si Phong Dan Huyet, ang second senior brother mo hindi niya kayang gumamit ng communication talismans. Pagkasabi nito, tinusok ni Thottiu Videne ng tinidor ang noo ni Phong Dan Huyet at minura ito, huwag mong isipin na hindi ko naririnig na sinisiraan mo ako sa likod ko. Muling bumalik sa kanyang ayos si Phong Dan Huyet, ahem. Sa madaling salita, kung may sulat galing sa mga kalapati, ibigay mo na lang direkta sa iyong second senior brother. Nang makita ang sugat sa ulo ni Phong Dan Huyet na dumudugo, nag-alala sila Linlin, second senior brother, dumudugo ka. Ngunit parang sanay na siya sa ganitong sitwasyon, walang problema, isang mortal na sugat lang. Sanay na ako, hindi ako mamamatay dyan. Pagdating ng gabi, tahimik na pumasok si Thottiu Videne sa isang silid. Sa loob, isang babae ang nagsalita, kanina pa kita hinihintay. Sa sandaling iyon, inalis ni Thottiu Videne ang kanyang seryosong maskara at pinalitan ito ng isang napakalaswang mukha. Malandi pa siyang sumagot sa babae, hindi ba't dumating na ako? Nagmamadaling sinabi ng misteryosong babae, huwag na nating sayangin ang oras. Magsimula na tayo. Sa sandaling iyon, alam na nating lahat kung ano ang ginagawa ng dalawang tao sa isang silid sa gabi. Kung ano man ang nasa likod ng manipis na kortina, hindi na kailangang ilarawan pa. Isang nakahiga sa ibabaw, isang nakahiga sa ilalim, at may mga umbol pa na maririnig. Ang sarap. Si Thottiu Videne ay parang nasa alapaap. Ang posisyon at bilis ngayon ay sakto sa gusto ko. Tunay ngang ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Gayunpaman, lahat ng ating imahinasyon ay gumuho. Ang teorya ay talagang iba sa realidad.
Minamasahe lang pala ng babae si Tatsu Videne. Ang pangalan ng babaeng ito ay 618 o Liunhai. Ang kanyang pagkakakilanlan ay ang 5th sa Qi Feng Sise, ang kanyang lahi alam na siguro ng mga mambabasa. Ang kasarian niya, sumusuko na rin ako. Sinabi ni Liunhai ang isang bagay na tumama sa sakit na nararamdaman ni Tatsu Videne, hindi sa naintindihan kita. Dahil pareho tayo, parehong hindi makapag-cultivate. Nasaktan si Tatsu Videne at sinabing, hoy, hoy. Huwag mo namang sabihin ng diretsahan. Nag-analyze ng data si Liunhai at sinabing, ayon sa analysis ng data. Habang hawak ang isang martilyo at pinapalo-palo ang katawan ni Tatsu Videne. Ang pag-cultivate ay nangangailangan ng hindi bababa sa 9,781 na kidlat na tribulation, 7,749 na beses na pagbuo muli ng mga buto. Pagkatapos, ang kamay ni Liunhai ay naging isang kakaibang laruang pamalo. Ikinuwento pa niya, kasama ang daan-daang beses na pagsunog ng apoy ng langit. Titiisin ang ganoong karaming pagdurusa para sa isang pagkakataong maging immortal. Ayon sa aking kalkulasyon, hindi ito sulit. Tinanong ni Liunhai si Tatsu Videne, ang buhay mo ngayon ay mapayapa at komportable. Bakit mo kailangang pahirapan ang sarili mo? Sumagot si Tatsu Videne, dahil gusto kong umakyat sa langit at maging immortal, para mabuhay ng walang hanggan at kumain ng maanghang na ulo ng kuneho habang buhay. Tunay ngang isang marangal at dakilang pangarap. Si Liunhai ay may kaparehong hilig. Ang maanghang na ulo ng kuneho ay talagang masarap. Biglang nainis si Tatsu Videne, bakit sila pwedeng mag-cultivate pero ako hindi? Nag-isip siya ng malalim at nababagabag. Biglang may nagbukas ng pinto. Masayang pumasok si Linlin at sinabing, second senior brother, may sulat ka. Ang eksena sa harap niya ay nagpatulala sa kanya. Nakaupo si Liunhai sa ibabaw ni Tatsu Videne sa isang medyo sensitibong posisyon, habang siya naman ay hubad. Tinakpan niya Linlin ang kanyang mga mata gamit ang sulat at tumakbo palayo. Hihi, pasensya na sa abala, aalis na ako. Pinigilan siya ni Liunhai. Sandali. Akala mo kung anong sasabihin, pero inaya pa ni Liunhai sina Linlin, sa ganyang kagandang katawan, bakit hindi ka sumama sa amin para mag-dual cultivate at magpakasaya? Pagkarinig nito, sumigaw sa takot si Linlin, multo. Sa mga mata ni Linlin, si Liunhai ay isang demonyong nag-anyong tao. Nagulat siya sa eksena sa harap niya. Hindi ko akalain na may ganitong hilig pala si second senior brother. Sa sandaling iyon, nagsalita si Tatsu Videne, tigil. Hindi ganyan. Nag-isip ka ng sobra. Pagkatapos ng ilang sandali, umupo silang tatlo para mag-usap. Nilinaw ni Tatsu Videne at ipinakilala kay Linlin, siya ay si 618 o Liunhai. Disipulo rin siya ng Qi Feng Sise, siya ang iyong 5th senior sister. Hindi, teka, huminto si Tatsu Videne at nag-isip kung anong tamang itawag. Senior brother. Hindi rin tama. Nagulat si Linlin. Senior brother. Sumagot si Tatsu Videne, kahit anong gusto mong itawag sa kanya, okay lang. Isipin mo na lang na nag-aaral siya ng isang espesyal na teknike, kaya naging ganyan ang itsura niya. Hindi siya demonyo o multo. Sabi nila Linlin, ilang taon na ako sa Great Zoo Kingdom, pero ngayon lang ako nakakita ng katulad ni 5th senior brother. Ito ba yung legendary na Southern Barbarian Secret Art? Bumuntong hininga si Tatsu Videne at naisip, mahirap talagang ipaliwanag sa mga tao dito. Sumagot na lang siya, isipin mo na lang na ganoon. Lumapit si Liunhai kay Linlin at sinabing, kanina, minamasahe ko lang ang iyong second senior brother. Nakakatulong ito para buksan ang mga meridian at palakasin ang mga buto. Gusto mong subukan? Nagtanong si Linlin, pwede ba ako? Pagkasabi nito, nagbago ang mga kamay ni Liunhai. Ang mga daliri niya ay gumalaw sa buong katawan ni Linlin na nagparamdam sa kanya ng sobrang sarap. Dinala siya nito sa siyam na alapaap. Humanga siya sa kakayahan ni Liunhai. Ito ba ang skill na pinag-aralan ni 5th senior sister? Kakaiba. Pagkatapos ng ilang sandali, nanginginig pa rin sina Linlin at napabulalas, wow, may ganito palang paraan ng cultivation. Naalala niya ang isang bagay. Nga pala, second senior brother, huwag mong kalimutang basahin ang sulat. Pagbukas ng sulat, napasimangot si Tatsu Videne. Bakit itong si Old Six na naman? Sa tuwing magpapadala siya ng balita, laging walang magandang nangyayari. Ang nilalaman ng sulat, second senior brother, kamusta?
Kamakailan, naramdaman ko ang lalim ng ating pagkakaibigan. Ang buhay sa Kifong Sisu ay malinaw pa rin sa aking alaala. Nakakaramdam ako ng lungkot. Kamusta na ang Kifong Sis? Kamusta na si senior brother at ikaw? Kamusta na ang mga halaman, damo, pusa, at aso sa valley? Pagkatapos basahin, bumuntong hininga si Tiu Videne. Masyadong maraming satsat. Biglang nakita niya ang isang linya, kamakailan, nakakuha ako ng isang sinaunang libro. Sa loob nito ay may isang mahiwagang paraan para buuin muli ang spiritual root, napakakomplikado at pambihira. Pero sabi nga ng kasabihan, walang libreng tanghalian. Nagkataon, kailangan ng aking 4 symbols as you wish formation ng kaunting tulong. Nagbabasa rin si Linlin at nagtanong, second senior brother, kanino galing ang sulat? Parang hindi narinig ni Tiu Videne ang sinabi niya, tutok pa rin sa sulat ni Isekai. Sana ay hindi mo alintanain ang pagod at tulungan mo akong lutasin ito ng madalian. Pagkatapos basahin, agad na nagets ni Tiu Videne ang intensyon niya. Ito na namang gimmick na ito. Demonyo lang ang maniniwala sa'yo. Ipinaliwanag ni Liun Hai kay Linlin, ang tinutukoy ni Tiu Videne ay ang iyong 6th senior brother, si Isekai. Hindi siya nakatira sa Kifong Sie, kundi nagtatrabaho sa 6th Supervisory Bureau. Pagkarinig nito, humanga siya. Wow, Supervisory Bureau! Hindi ba yan ang organisasyon na namamahala at nagbabantay sa mga cultivator at demonyo sa Great Zoo Kingdom? Hindi ako niloloko ni senior brother. Ang Kifong Sisi ay talagang puno ng mga nakatagong dragon at natutulog na tigre. Kailangan kong matuto ng mabuti mula sa aking mga senior brother at sister. Nagsalita si Tiu Videne at nagpayo, sa susunod na makita mo si Old Sixth, lumayo ka. Walang magandang maidudulot ang pakikisama sa kanya. Kung may oras kang harapin siya, mas mabuti pang mag-ensayo ka na lang. Masayang sumagot sila Linlin, sige, second senior brother, magsimula na po tayo. Tumingin ang bida sa kanya, pinitik ang noo niya at nagtanong, magsimula ng ano? Sabi ni Linlin, gabayan mo ako sa aking cultivation. Second senior brother, kahit isa kang mortal, madali mong natalo ang isang nascent soul cultivator. Wala pa akong nakitang ganyan kalakas. Siguradong mayroon kang espesyal na paraan ng cultivation, tama? Nanlaki ang mga mata ni Tiu Videne at inosenteng sinabi, wala. Sumimangot sila Linlin, kahit isa akong Linsian, at hindi makagamit ng normal na paraan ng cultivation, kung gagabayan mo ako, tiyak na makakahanap ako ng tamang paraan para sa akin. Paulit-ulit na tumanggi si Tiu Videne, sinabi ng wala, nakikinig ka ba? Pero mapilit sila Linlin, gusto kong maging kasing lakas mo. Sana ay ituro mo sa akin ang paraan para maging mas malakas. Biglang sumingit si Liun Hai, base sa statistics, si second senior brother ay napakagaling sa paggabay sa iba para mag-breakthrough. Nagulat sila Linlin, talaga? Sumimangot si Tiu Videne, anong pinagsasabi mo dyan? Hindi siya pinansin ni Liun Hai at nagpatuloy, ipinapakita ng data na si third senior brother, pagkatapos gabayan ni Tiu Videne, ay umabot mula foundation establishment hanggang void returning realm. Si fourth senior brother, ginabayan ni Tiu Videne, umangat mula key refining hanggang spirit transformation. Si senior brother naman, ginabayan ni Tiu Videne hanggang sa tribulation stage. Dagdag pa ni Liun Hai, kahit si Nind junior brother, na may pinakamahinang talento, ay tinulungan ni Tiu Videne hanggang sa peak ng foundation establishment stage. Pagkarinig nito, nasabik sina Linlin, lahat iyan ay totoong data na pwedeng gamiting basehan. Wow, ang galing ni second senior brother. Lumapit siya kay Tiu Videne at nagmakaawa, second senior brother, pakiusap, gabayan mo na ako para makapagsimula na sa cultivation. Pagkarinig nito, nag-isip ang bida. Kung gagabayan ko siya at umakyat din siya, ako na lang ang matitirang matandang hindi makapag-cultivate sa buong sekta. Kalimutan na. Tanungin ko muna ang layunin niya sa cultivation, baka maloko ko siya sa ibang paraan. Pagkatapos mag-isip, mayabang na nagtanong si Tiu Videne, sa pag-cultivate, kailangan munang linawin ang puso. Ano ang layunin mo sa pag-cultivate? Biglang natahimik sina Linlin, at may lungkot sa kanyang mukha, sumagot, dahil isa akong Linsian, mula pagkabata, minamaliit na ako ng iba, at lagi nila akong inaapi. Sa puntong ito, nagitngit sila Linlin at nagsalita ng may determinasyon, ang mga walang hiyang taga-thin ni Isi kanina ay pinagtawanan din ang aking fisike. Kaya gusto kong maging mas malakas. Gusto kong patunayan na hindi ako mahina. Tanong ni Tiu Videne, gusto mong patunayan ang iyong sarili,
o gusto mong maghiganti sa mga nang-api sa'yo? Sa tanong na ito, nag-alinlangan sina Linlin. Pagkatapos, seryosong sinabi ni Thot Chiu Viden, kung hindi mo man lang makita ang sarili mong puso, ano naman kung isa kang peerless heaven-grade spirit root? Kung wala ka man lang kakayahang lumaban, isa ka pa ring mahina at walang silbing basura. Paano ko gagabayan ng isang basura? Ang mga prangkang salita ng bida ay parang tumusok sa puso at pride nila Linlin. Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang bumalik. Galit siyang sumigaw, hindi totoo. Hindi ako basura. Hindi. Huwag mo nang sabihin yan. Nang makita ang kakaibang reaksyon ni Linlin, nagulat si Thot Chiu Viden. Hindi na. Dalawang salita lang, tumaas na agad ang presyon ng dugo. Naglabas ng isang malakas na enerhiya ang buong katawan ni Linlin. Direkta siyang nagsabi, gusto kong maghiganti sa kanila, ano naman ngayon? In-analyze ni Thot Chiu Viden ang bawat reaksyon niya. Tumaas ang presyon ng dugo, bumilis ang tibok ng puso, bumilis ang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. Dumaan na ang dugo sa 7 mahahalagang acupoints. May 3 pang hindi pa, pero barado ang mga meridian. Sa panig nila Linlin, bigla siyang sumugod kay Thot Chiu Viden at galit na sinabi, mahina ako at walang kakayahan. Pero sa mundong ito kung saan ang mga cultivator ang nirerespeto, bilang isang Linlin, paano ako lalaban? Walang pag-aalinlangang sinuntok ni Thot Chiu Viden nang malakas ang tiyan ni Linlin. Tumalsik sila Linlin sa pader at nawalan ng malay. Naisip ni Thot Chiu Viden, kung makakapag-cultivate siya o hindi, nakasalalay na iyan sa kanyang kapalaran. Sinabi ni Liun Hayi sa tabi, Chiu Viden, parang medyo napalakas mo. Nawalan ng malay si junior sister. Ngayon lang napansin ng bida. Imposible, pinigilan ko na ang lakas ko. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nagkamalay sila Linlin. Nagulat siya sa kakaibang estado ng kanyang katawan. Naisip niya, ang aking spiritual power ay tumataas. Pakiramdam ko, may mainit na agos sa aking katawan na nagpapaginhawa sa aking mga organo. Ang aking mga meridian, na hindi ko pa naramdaman na ganito ka-clear. Naramdaman nila Linlin na kakaiba. Ang mainit na agos na yon ay dumadaloy sa kanyang katawan, at sa huli, nag-breakthrough siya sa ika-5 level ng Qi refining. Biglang may pumalakpak. Sinabi ni Liun Hayi, congratulations, Thot Chiu Viden. Ang bilis ng paggabay mo ay umabot na sa bagong antas. Nainis ang bida. Shit, hindi ko napigilan ang lakas ko. Gusto ko lang siyang tulungang buksan ang kanyang mga meridian, hindi ko inasahang matutulungan ko siyang mag-breakthrough. Sa panig nila Linlin, nagulat siya sa kanyang kasalukuyang estado. Nag-breakthrough ako. Anong nangyari? Ina-analyze ni Liun Hayi ang kondisyon ni Linlin at sinabing, noong minasahe kita, nascan ko ang iyong mga meridian. Likas na barado ito, kaya mahina ang daloy ng iyong internal energy. Siguro napansin din yon ni Thot Chiu Viden, kaya ginamit niya ang mga salita para galitin ka muna, para mailabas mo ang baradong enerhiya. Pagkatapos, instimulate niya ang iyong dantian para buksan ang iyong mga meridian at dantian, kaya naging maayos ang daloy ng iyong internal energy. Pagkarinig nito, medyo nahiya sila Linlin. Pasensya na, akala ko Bago pa niya matapos ang sasabihin, sumingit si Thot Chiu Viden, tigil. Huwag ka nang magsalita pa. Seryosong sinabi ng bida, tandaan mo, ang patakaran sa Qi Feng Sisi ay kung hindi mo ako ginagalaw, hindi kita gagalawin. Kung gagalawin mo ako, pupuksain kita hanggang sa ugat. Sa susunod, kung may mga api sa'yo, dapat kang lumaban tulad ngayon. Labanan mo sila sa buhay na ito, sa susunod na buhay, at kahit sa susunod pa, hanggang sa hindi ka na nila apihin. Naintindihan mo? Masayang sumagot sila Linlin, okay, naintindihan ko na. Dagdag pa niya, kung ganoon, second senior brother, pwede mo na ba akong gabayan? Pagkarinig nito, nainis si Thot Chiu Viden at pinalaya siya, umalis ka na. Napangiti siya. Ang ugali ni second senior brother ay kakaiba. Minsan masigasig, minsan malamig. Sumunod din siya at umalis, habang iniisip, pero si second senior brother ay parang isang tunay na master from beyond the world. Baka kung gabayan niya ako ulit, baka umakyat na ako agad sa foundation establishment stage. Umalis si Linlin na puno ng saya. Baka nga matutulungan ako ng Qi Feng Sisi na matupad ang pangarap kong mag-cultivate. Bumalik tayo sa silid ni Thot Chiu Viden. Inilagay ni Liun Hayi ang kanyang kamay sa balikat niya at sinabing, ang bilis mag-breakthrough ni junior sister. Pero taliwas sa saya, si Thot Chiu Viden ay nalulungkot at naiyak. Ang galing.
Hindi niya napigilan ang luha at isinubsob ang mukha sa dalawang bundok ni Liu Nhayi habang humahagulgol. Anong magaling dyan? Bakit ganon? Paanong sa isang suntok lang, umakyat na siya sa ikalimang level ng ki refining? Bakit ako lang ang hindi makapag-cultivate? Huhuhu. Inalo siya ni Liu Nhayi, flesh is weight. Baka gusto mong subukan ang mechanical ascension. Kinabukasan, isang malaking pagsabog ang naganap sa valley. Itim na usok ang umakyat sa langit. Sila Linlin na nagpapakain ng mga ibon ay naramdaman ang malakas na pagyanig. Ang epekto ng pagsabog ay napakalaki. Paglapit sa pinagmulan ng pagsabog, nakita niyang nag-aaway ang dalawang magkapatid, sina Lianjie Ni at Yan Li. Galit na sumisigaw si Lianjie Ni, kasalanan mo lahat ito. Sinabi ko nang magdagdag ng 3 bahagi ng Hongtin, hindi maganda ang sobra. Sabi mo dapat 5 bahagi. Ngayon, sumabog na. Ang daming mamahaling halamang gamot na binigay sa atin ni second uncle para mag-refine ng pills, ngayon wala na. Tiyak na ibibitin niya tayo at hahagupitin ng 3 araw at 3 gabi nang walang tigil. Taliwas sa pag-aalala ni Lianjie, kalmado lang si Lianjie at sumagot, kasalanan mo. Sa sandaling iyon, lumapit sila Linlin at nagtanong, naglilinis ba kayo ng pills o gumagawa ng bomba? Ang boses sa likod ni Lianjie ay nagpagulat sa kanya. Lumingon siya at nagulat. Ha? Sino ka? Ipinaliwanag ni Lianjie, kahapon, niloko ni Guro ang ating little uncle. Naguluhan sila Linlin. Niloko? Paano? Hindi na niya pinansin iyon at nagtanong, kayo ba ang mga disipulo ni senior brother, sina Lianjie? Ako si Linlin. Pagkatapos magpakilala, nagtanong siya, naglilinis ba kayo ng pills? Malungkot na sumagot si Lianjie, pero nabigo kami. Kung malalaman ni second uncle, patay kami. Biglang nagsalita si Lianjie, baka gusto mong subukan. Pagkarinig nito, galit na minura siya ni Lianjie, anong pinagsasabi mo? Isang set na lang ng sangkap ang natitira. Kung mabibigo na naman, talagang mamamatay tayo. Sila Linlin naman ay nagulat sa alok. Kalmado pa ring sumagot si Lianjie, kaya nga siya ang pasusubukin natin. Pumayag na rin si Lianjie na panahon ng proteksyon para sa mga baguhan. Pagkasabi nito, inilatag niya ang mga sangkap at ibinigay pa ang cauldron kay Linlin. Nasa'yo na yan. Kinuha nila Linlin ang papel ng formula, medyo nag-aalangan pero tinanggap pa rin. Sige, susubukan ko. Pagkatapos, sinunod ni Linlin ang mga panuto at inilagay ang bawat sangkap sa cauldron. Naglabas ang cauldron ng isang kakaibang ilaw, napakalaki at bilog. Pinapanood din ni Lianjie ang resulta. Pagkaraan ng kalahating oras, habang sina Linlin ay takot na takot at hindi magawang buksan ang kanyang mga mata, ang dalawang magkapatid na Lianjie ay nanlaki ang mga mata sa cauldron at puno ng paghanga. Wow, sa buong buhay kong naglilinis ng pills, ngayon lang ako nakakita ng gintong ilaw. Tiyak na magtatagumpay ito. Kalmadong sumagot si Lianjie. Pagkarinig nito, naglakas loob sila Linlin na buksan ang kanyang mga mata at nagtanong, nagtagumpay ba? Ito ang unang beses kong maglinis ng pills, ang dali lang pala. Pagkatapos, binuksan niya ang takip ng cauldron. Sa loob, may isang itim na bilog lang ng pill. Ha? Napatingin silang tatlo at walang masabi. Walang salitang makakapaglarawan sa kanilang nararamdaman. Napasabunot si Lianjie at sumigaw, lagot na. Pati ang huling set ng sangkap ay nasira. Ngayon, patay na talaga tayo. Kalmadong sinisi ni Lianjie si Linlin. Siya ang naglinis. Sa sandaling iyon, dumating si Tatsu Videne. Nagtanong siya, pinapasabog niyo na naman ba ang aking pill refining room? Takot na itinuro ni Lianjie sila Linlin at sabay na sinabi, siya po. Kinuha ni Tatsu Videne ang pill ni Linlin at nagpakita ng pagkagulat. Ha? Ikaw ang naglinis? Opo, gusto ko lang po sanang tumulong. Hawak ni Tatsu Videne ang pill, tinitigan ito sandali, at biglang sumimangot. Nataranta ang magkapatid na Lianjie, patuloy na sinisi ni Lianjie, walang utang na loob. Second uncle, kung gusto ninyong manisi, siya ang sisihin nyo. Hinipa ni Tatsu Videne ang pill. Ang itim na balat nito ay unti-unting natanggal, at lumabas ang tunay na anyo ng pill. Ngayon lang nagliwanag ang mga mata ni Lianjie, wow. Isa itong heaven grade pill. Iyon pala, ang makinang na itsura nito ang tunay na anyo.
Tuwang-tuwa sina A. Yan Lee nagtagumpay. Nakita ito ni Linlin at unti-unting napangiti. Tinaas ni Tiu Videne ang kanyang hinlalaki at pinuri siya. Okay. Hindi masama ang iyong character points. Nagtaka sina Linlin. Character points? Ano yon? Nakakain ba yon? Naisip ni Tiu Videne, iniisip ng iba na ang paglilinis ng pills ay base sa karanasan o kontrol sa apoy. Sa katotohanan, ito ay base sa character points. Katulad ng cultivation, para umangat, kailangang linawin ang puso at ito ay base sa mabuting katangian. Sa puntong ito, bigla siyang huminto. Gayunpaman, at nagpakita siya ng isang tusong ngiti, parang isang manyak. Naisip niya, ang dalagang ito, nasa ika-5 level pa lang ng key refining pero nakagawa na ng isang heaven-grade key pill. Kahit si Old Fifth, ang Darkness King, ay hindi makagawa ng ganoong kapuro na heaven-grade pill. Posible kayang nakakuha talaga tayo ng isang kayamanan sa Key Feng Sis. Hi. Tumawa siya ng mag-isa sandali, at mabilis na bumalik sa kanyang normal na anyo. Nagbigay siya ng isa pang formula kay Linlin. Sundin mo itong formula na ito at gumawa ka pa ng isang set ng pills. Walang pag-aalinlangang sumagot si Linlin, sige po, okay. Nagsimula siyang magtrabaho, naglalagay ng mga sangkap at sa huli, ano itong ginawa ko? Nanlaki ang mga mata ni Linlin sa kanyang produkto. Kinuha ito ni Tiu Videne at sinabing, ang galing. Sa labas, pinipigilan niya ang tawa, pero sa loob-loob niya, puno siya ng tuwa. Kahit modernong kape ng maotay ay kaya niyang i-brew. Mukhang isa siyang henyo sa pill refining. Kailangan ko siyang turuan ng mabuti. Sabi ni Tiu Videne, Junior sister, tara na. Nagtatakang nagtanong sila Linlin, saan po tayo pupunta, senior brother? Nagpakita siya ng isang malaswang ngiti. Tulungan mo si senior brother na i-refine ang kanyang great treasure, ha? Ang magkapatid na Yanjelu ay nagdasal na lang. Sana ay okay lang siya. Matapos malaman na may talento sila Linlin sa pill refining, nagsimulang bantayan siya ni Tiu Videne ng walang tigil. Sila Linlin ay parang pinagsasamantalahan. Araw-araw, kasama niya ang pamaypay at cauldron. Si Tiu Videne ay parang isang demonyong sumisipsip ng kanyang lakas, laging sinasabi, kaya mo iyan. Go. Ang pag-ascend ni senior brother ay nakasalalay sa iyo. Si Linlin, sa kanyang kainosentehan, ay sumusunod lang at hindi iniisip na nagiging alipin na siya sa paggawa ng pills para kay Tiu Videne. Isang araw, nag-alsa balutan siya. Nagtago siya sa isang palumpong para hindi na maglinis ng pills. Takot na sumisilip para siguraduhin hindi siya nakikita ni Tiu Videne. Pero minamaliit niya ang ating bida. Isang saglit lang ay nahanap na siya ni Tiu Videne. Nagpakita ng malaswang mukha at sinabing, Junior sister, nandito ka pala. Halika, mag-cultivate na tayo ng pills. Walang magawa sina Linlin kundi sumigaw. Pagdating ng gabi, habang nagre-relax siya sa isang paliguan, nakakapagod. Akala niya nakatakas na siya sa paggawa ng pills, pero hindi niya inaasahan na akyat si Tiu Videne sa bubong at sisigaw, Junior sister, huwag kang tamad. Ang aking super-duper ultra-mega-hyper key pill ay nakasalalay sa iyo. Ang ating bida, para makuha ang gusto, gagawin ang lahat, kahit ang pinakamanyak na paraan. Araw-araw, lalong nauubos ang lakas nila Linlin, laging bumubulong, hindi ako pagod. Abracadabra, super key pill, lumabas ka na. Pero ang hawak niya pala ay si Yanjelu, na akmang ihahagis sa cauldron habang sumisigaw ito, Uncle, tumigil ka. Isang linggo ang lumipas. Si Tiu Videne, bilang bida, pero pinagsasamantalahan ang iba ng walang bayad. Nakakainis. Sa dami ng kinain, hindi pa rin makapag-cultivate. Sayang sa biyaya ng langit. Walang puso. Parang hindi sang-ayon si Tiu Videne dito at minura pa ang narrator. Huwag mong isipin na dahil narrator ka, hindi kita kayang saktan, ha? Lipat tayo sa Supervisory Bureau, sa opisina ni Isekai. Nakaupo siyang humihitit ng kanyang tubo at bumubulong, buwisit na Old Second. Huwag mong isipin na wala akong magagawa sa'yo. Ang titulong Old Sixth ko ay hindi basta-basta. Ang lalaking ito ay ang Sixth Senior Brother, palayaw na Isekai. Ang mga mapayapang araw ay malapit nang matapos. Ang mga salitang ito ay puno ng hiwaga. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya. Lipat tayo sa Key Feng Sise, nag-uusap sina Feng Van Muyet at Tiu Videne. Isang linggo nang nandito si Junior Sister. Hindi rin naging madali.
Noong una, araw-araw siyang natatakot. Ngayon, sanay na siya sa magulo nating buhay dito. Sa panahong ito, masipag siyang nag-cultivate. Bagamat mabagal ang pag-unlad, mas malakas na siya kumpara noong isa pa siyang ilinsian. Inamin ito ni Tiu Viene at hindi nagsalita. Biglang may naalala si Fong Thanmuyet. Nga pala, ang mga pills na ginawa niya ay napakabisa. Nakakatulong sa iba na mag-ipon ng ki, mag-focus, at mag-breakthrough pa. Second junior brother, nasubukan mo na ba? Pagkasabi nito, naramdaman niya ang isang napakalakas na aura ng galit mula kay Tiu Viene. Nakatitig sa kanya ang bida. Elan? Ngayon lang niya nalaman na lumampas na siya sa linya. Agad siyang bumawi. Ang tanong ko, kumain ka na ba? Huwag mo na akong saktan, kung sasaktan mo pa ako, a-ascend na ako. Pinagpawisan siya. Shit, muntik ko nang makalimutan na walang epekto ang mga pills kay second junior brother at junior sister. Para na rin akong tumalon sa isang minahan. Dumating si Linlin. Senior brother, second senior brother, magandang umaga. Tumingin si Tiu Viene at sumagot, oh, magandang umaga. Nakahinga ng maluwag si Fong Thanmuyet. Nakaligtas ako sa isang bala. Nagbigay si Linlin ng isang sulat. Pagbasa pa lang ni Tiu Viene sa pangalan ng nagpadala, sulat mula kay Old Sixth, agad niyang sinabi, sunugin mo na. Nagbiro si Linlin, pero ang sulat na ito ay para sa akin galing kay Sixth senior brother. Medyo nagulat si Tiu Viene. Para sa'yo? Ano ba talaga ang gusto ng buwisit na Old Sixth na yon? Binuksan nila Linlin ang sulat at binasa. Si Sixth Senior Brother ay taos-pusong inaanyayahan akong sumali sa Four Symbols as You Wish formation. Ang Four Symbols as You Wish formation ay isang malakas na formation na ginagamit para supilin ang malalaking demonyo. Dahil komplikado ang formation, minsan ay may lumalabas na maliliit na demonyo. Kaya ang Supervisory Bureau ay madalas mag-organisa ng mga ritual para mag-recruit ng mga taong magpoprotekta sa formation. Medyo nag-alala si Fong Thanmuyet. Bagamat nagpadala na ako ng sulat sa mga junior brother na may bago tayong junior sister sa Ki Fong Sisi, ang Four Symbols as You Wish formation ay napakahalaga, bakit kanya papayagan pumunta? Nahihiyang sumagot si Linlin, sabi ni Sixth Senior Brother, ako raw ang pag-asa ng Ki Fong Sisi, ako lang daw ang kayang magdala ng pangalan ng Ki Fong Sisi. Sumingit si Tiu Viene, little sister, mag-ingat ka sa mga scam sa sulat. Senior brother, turuan mo nga ang baguhan ng isang kurso. Agad na sumagot si Fong Thanmuyet, okay, heto na. Agad niyang ipinaliwanag ang tungkol kay Iseki. Si Iseki ang sixth senior brother ng Ki Fong Sisi, ang pinakamalaking gastador sa ikalawang henerasyon. Mula nang itatag ang Zhou Kingdom, ang pamilya niya ay henerasyon ng mga opisyal, malalim ang pundasyon. Bilang kaisa-isang anak, sa Great Zhou, siya ay nasa ilalim lang ng isang tao at nasa ibabaw ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit siya mayabang buong buhay. Bilang halimbawa, nasa isang party si Iseki, madali siyang namimigay ng pera. Ngayon, masaya ako, ipapamigay ko ang 10,000 ginto. Nagpatuloy si Fong Thanmuyet, pagkatapos, dahil sa boredom, pumunta siya sa Supervisory Bureau at naging ika-6 na Bureau Chief. Araw-araw, abala siya sa iba't ibang kaso, pero hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga kapatid. Araw-araw, kasama niya ang magagandang babae, laging may hawak na tubo. Matagal na akong hindi nakakabalik. Uwi muna ako at dadalhan sila ng magagandang bagay. Maraming beses na siyang nagbigay ng mga magic treasures at gamot na hindi niya alam kung saan galing, sa ngalan ng magagandang bagay para pag-aralan namin. Nagdulot ito ng maraming trahedya, tulad ng pagkalaso ni Tiu Viene, ang pagsakay ni Yanzi ni sa walis, at ang pagkakaroon ko ng buntot ng ahas. Mula noon, nasa blacklist na namin siya. Pagkarinig nito, nagulat si Linlin sa kasamaan ni Iseki. Ganoon ba siya kasama? Biglang itinuro ni Tiu Viene ang isang direksyon. Nga pala, sa direksyon na yan ang bahay ni Old Sixth, di ba? Padadalhan ko siya ng regalo via airmail para hindi na siya manloko ng mga inosenteng dalaga. Naghanda ang bida na ihagis ang kanyang tungkod patungo sa bahay ni Iseki. Pero natakot si Fong Thanmuyet at pinigilan siya. Tigil! Kung ipapadala mo iyan, a-ascend na siya agad. Pumayag naman si Tiu Viene. CJ. Sa susunod, ipaparanas ko sa kanya kung ano ang mechanical ascension. Tinawag niya si Linlin at kinuha ang sulat. Nagtanong si Linlin, Senior Brother, Second Senior Brother, pwede ba akong pumunta?
Nag-alinlangan si Feng Tan Muyet, junior sister, huwag kang magmadali. Sa tingin ko, si Six junior brother. Bago pa niya matapos, sinabi ni Thot Tiu Viden, pwede. Nagulat si Feng Tan Muyet. Hoy, bakit hindi mo hinintay ang sinasabi ko? Agad na sinabi ni Thot Tiu Viden, heto ang isang libro ng sword techniques. Sa mga susunod na araw, pag-aralan mo itong mabuti. Gagawa ako ng isang espada para sa'yo. Paglabas mo, kailangan mo ng isang armas. Tuwang-tuwa si Linlin. Salamat, second senior brother. Hindi ko bibigyan ang inaasahan mo, ipagmamalaki ko ang Qi Feng Sis. Pagkasabi nito, umalis siya. Kumaway si Thot Tiu Viden, and okay, umalis ka na. Nagpakita si Feng Tan Muyet ng isang mapanuksong ngiti. Tiu Viden, napakamaalalahanin mo naman. Dahil hindi maganda ang pakinggan, walang pag-aalinlangang sinampal siya ng bida. Sa kabila ng paulit-ulit na pananakit, hindi pa rin siya tumitigil sa pang-aasar. Sabi ng bida, mamaya, sumulat ka kay Old 8 at alamin mo kung ano talaga ang binabalak ni Old 6. Pagkatapos magbilin, tumingin siya sa langit at naisip, paano kung sa pagkakataong ito, hindi ako niloloko ni Old 6? Paano kung nakahanap talaga siya ng paraan para makapag-cultivate ako? 5 araw ang lumipas. Hinahatid ni Feng Tan Muyet at Liun Hayi si Linlin sa tarangkahan. Bago umalis, buong tiwala niyang sinabi, Senior brother, fifth senior brother, tiyak na bibigyan ko ng karangalan ang Qi Feng Sis. CJ. Nagbigay si Feng Tan Muyet ng isang bagay. Ito ang espada na pinabibigay sa iyo ng iyong second senior brother. Nagbilin siya na napakalakas nito, huwag basta-bastang gamitin. Masayang tinanggap ito ni Linlin. Wow, ang bait ni second senior brother. Pero medyo nadismaya rin siya. Hindi ako hinatid ni second senior brother. Binaliwala niya iyon at masayang nagpaalam. Sige, aalis na ako. Kumaway si Feng Tan Muyet. Paalam, mag-ingat ka at umuwi agad. Umalis na siya. Sabi ni Liun Hai, ayon sa aking kalkulasyon, sa kasalukuyang kakayahan ni Linlin sa 4 symbols as you wish formation, siya ang unang matatanggal, walang tsansang manguna. May tiwalang sumagot si Feng Tan Muyet, huwag kang mag-alala, nandyan pa naman yung isa. Lipat tayo ng eksena sa isang gate. May 2 lalaking nakaupo at bumubuntong hininga. Isa ay si Maihutin, isang cultivator mula sa Yanjing Maitsie. Napasabunot siya sa pagkadismaya. Hindi pa nagsisimula ang 4 symbols as you wish formation, pero sa daan papuntang Maiho City, inatake kami ng isang demonyong hayop at malubhang nasugatan ang aming mount. Anong gagawin natin? Ang isa naman ay si Mei Gideons, cultivator din mula sa Yanjing Maitsie. Malungkot siyang sumagot, kung malalaman ng elder na nasira natin ang kanyang mount, tiyak na paparusahan niya tayo ng matindi. Biglang nagkagulo ang mga tao. Tignan niyo iyon. Nakasakay sa aso. Anong sekta yon? At nagsasalita pa ang aso. Kakaiba. Dahil sa ingay, naging mausisa rin sila. Tumingin si Meihutin. Nagsasalitang aso. Sa gitna ng mga tao, nandoon si Thot Tiu Viden, nakasakay sa likod ni Xianji. Si Xianji ay ang alagang aso ni Thot Tiu Viden, pero mukhang naiinis siya. Pwede ka bang bumaba? Aso ako, hindi kabayo, naiintindihan mo ba? Kalmado lang si Thot Tiu Viden. Hindi ba't araw-araw mong ipinagyayabang na naging immortal ka na? Hindi ba't matibay ang katawan ng isang immortal? Sakto para maging mount. Tumingin si Maihutin kay Xianji at mumisi. Nagsasalita ang asong ito. Tiyak na may inner core na siya. Pwedeng magamit. Sabi ni Mai Yanji, kung ganoon, madali na lang. Sumagot si Xianji kay Thot Tiu Viden, at least ako, marunong lumipad. Hindi tulad ng iba dyan na hanggang ngayon, hindi man lang marunong ng sword flight. Pagkasabi nito, hinila ni Thot Tiu Viden ang kanyang tainga hanggang sa mamilipit ang mukha niya. Anong tinatahol mo dyan? Magaling ka na kung marunong kang lumipad. Umiyak si Xianji, huwag masakit. Biglang may lumapit sa kanila. Kapatid, maganda ang aso mo. Pwede bang ibenta mo sa akin? Tumingin si Thot Tiu Viden. Lumapit si Meihutin. Kami ay mga disipulo ng Wanjing Muitsise. Nakita naming may spirit ang aso mo. Bakit hindi mo nalang ibenta sa amin para makapag-cultivate siya at maging immortal? Sumang-ayon si Mai Jianji na kung mananatili siya sa'yo, hindi siya magkakaroon ng magandang kinabukasan. Bibigyan ka namin ng 2 spirit stones para sa aso mo.
Napatingin sina Tiu Videne at Ai Xianje sa usang nakahandusay. Magkamukha silang napangisi ng may panghahamak. Sumagot ang bida, so, nasugatan ang mount nyo at gusto nyong kunin ang inner core niya para ipanggamot. Ang prangka nyo naman, muntik na akong maniwala. Dahil nabisto, sumimangot si Mai Hutin. Kahit nakita mo na, huwag mo namang sabihin ng malakas. Mayabang na sinabi ni Mai Jianje, kami ay mga disipulo ng Wanjing White Sea, isa sa 7 great sects. Ano naman kung kunin namin ang buhay ng aso mo? May magagawa ka ba? Kalmadong sumagot si Tiu Videne, nasugatan ang mount nyo, bakit buhay ng aso ko ang kukunin nyo? Aso ko ito, kung ayaw kong ibenta, ayaw ko. Nainis ang isa, kung ayaw mo sa pakiusap, sa dahas ka na lang. Ginamit niya ang kanyang skill. Lumitaw ang isang formation sa ilalim ni Tiu Videne at Ai Xianje. Nag-usap pa ang bida at si Ai Xianje, ikaw na o ako. Tahimik lang itong tumalon at itinulak si Tiu Videne pataas. Natawa ang dalawang kalaban. Kahit tumakas ka, wala ring silbi. Ang kidlat sa aking formation, kahit isang foundation establishment cultivator, ay mahihirapang harapin. Ngumisi si Mai Hutin. Maliligtas na ang Maiho deer. Baka tumaas pa ang cultivation nito, at pupurihin tayo ng elder. Kalmado pa rin si Tiu Videne. Ang hirap naman ng magic attack na ito. Dahan-dahan siyang bumaba at sinabi kay Ai Xianje, ikaw na. Tuwang-tuwa itong tumahol. Walang problema. Tinapakan niya ang formation, tumalon, at sinugod ang isa sa kanila. Kinagat niya at binali ang espada nito. Bigla siyang lumaki at sinipa ang mukha ni Mai Jianje na bumagsak sa lupa. Nagulat si Mai Hutin. Marunong sumipa ang asong ito. May problema sa asong ito. Nagpasya siyang baguhin ang plano. Hulihin ko na lang ang amo niya. Isa lang siyang mortal, parang pagpatay lang ng langgam. At muli ang salitang mortal. Lagot na ang kumag na ito. Naggitngit ang mga ngipin ni Tiu Videne. Naghahanap kayo ng kamatayan. Sabi niya habang mahigpit na hawak ang buntot ni Ai Xianje na natakot. Huwag nadamay pa siya. Hinawakan siya ng bida sa buntot, pinaikot-ikot ng 360 degrees, 7,700 at 49 na beses hanggang sa mahilo. Matapos mailabas ang galit, sinabi niya, minamaliit niyo ang mga mortal. Tikman niyo ang sakit ng physical attack. Si Ai Xianje, pagkatapos ng lahat, ay bagsak sa lupa at nainis. Hindi ako tao, pero ikaw, aso ka talaga. Pagkaraan ng ilang sandali, naglalakad ang dalawang magkapatid papunta sa registration ng 4 symbols as you wish formation. Galit pa rin ang isa. Kung makikita ko ulit ang batang iyon, pagbabayarin ko siya at ang kanyang aso. Biglang may nagsalita. Sino kayong mga pulubi? Lumingon sila. Ngayon lang nakita ang bakas ng paa ng aso sa mukha ni Mai Jianje, mga kapatid mula sa Wanjing White Sea. Ang nagsasalita ay si Tirene Ene, isang cultivator mula sa Main Muit Lantrang. Nilibak niya sila. Sa suot nyo, akala ko mga pulubing napahamak. Sumang-ayon ang katabi niyang si Tirene Ene, wala ka talagang mata. Ang mga kapatid mula sa Wanjing White Sea ay nangunguna sa fashion sa Great Zhou Kingdom. Tingnan mo ang disenyo ng kuko ng aso sa mukha, napaka-espesyal. Tumawa rin ang pangatlong si Tirene Tam. Dahil sa pang-insulto, nagalit si Mai Hutin. Pare-pareho tayong kabilang sa 7 Sex Alliance, paano niyo kami nilalait ng ganyan? Galit na sumigaw si Mai Jianje, punyeta. Napahiya na ako kanina, mapapahiya pa ba ako ulit? Nakita ni Linlin mula sa malayo ang away. Naisip niya, may nag-aaway. Si Tirene Ene ay walang pakundang ang sumigaw, umalis kayo mga pulubi. Tinamaan niya ang dalawang taga-Vengmuit Sise at tumalsik sila. Sa kahinaan niyong iyan, gusto niyo pang sumali sa 4 symbols as you wish formation. Umuwi na lang kayo sa Wanjing White Sea at umiyak sa nanay niyo. Hindi na nakatiis si Linlin at tinulungan sila. Galit siyang sumigaw, huwag kayong masyadong abusado. Nang makita si Linlin, nagulat si Tirene Ene, hindi ba't ito yung basura? Diniinan niya ang salitang iyon at inalala ang nakaraan. Pinalayas na sa villa, di ba? Lumapit si Tirene Ene at nilibak siya. Akala ko pagkatapos mong mapalayas, hahanap ka ng lugar para mamatay. Hindi ko inaasahang makikita kita ulit dito. Ang malas! Ang mga alaala ng pang-aapi ay bumalik pero ngayon mas matatag na sina Linlin. Matapang niyang hinarap ang nakaraan. Una, hindi ako pinalayas, kusa akong umalis.
Pangalawa, ang makasalubong ang isang basurang tulad mo, malas din para sa akin. Nagtawa si Tirene, inite, kung may kakayahan ka talaga, bakit ka hindi pinanatili ng Minwit Lantrang? Mabait lang sila at ayaw saktan ng pride mo, kaya kanila pinayagang umalis. Huwag mong masyadong taasan ang tingin mo sa sarili mo. Sumali rin si Tirene Itam, kami ang minamalas na makita ka. Isang basurang marunong lang umiyak. Itinuro ni Tirene, tingnan nyo, iiyak na naman siya. Hahaha. Galit na sumigaw si Dalinlin, huwag kayong masyadong abusado. Biglang may anunsyo, mga kapatid, mangyaring tandaan, ang oras ng pagpaparehistro para sa 4 symbols as you wish formation ay kalahating oras na lang. Ang mga gustong magparehistro, magmadali na. Nagpasalamat si Maihutin kay Lalinlin. Salamat sa pagtanggol sa amin, pero magsisimula na ang ritual. Sumagot siya, hindi para sa inyo, para sa sarili ko. Pero tama ka, mas mahalaga ang dapat gawin. Habang paalis siya, naririnig pa rin niya ang mga panlalait. Isang Ilinsian na pinalaya sa sekta, walang sekta, anong karapatan mong sumali? Baka palayasin ka lang. Sumimangot si Alinlin at lumingon. Nagmula ako sa Kifong Sise, may sekta ako. Wala akong pakialam sa tahol nyo. Nagulat si Tirene sa pangalan. Kifong Thies. Hindi ko pa narinig yan. Mayabang na sumagot si Tirene walang hiya. Sa likod ng isang palumpong, nagmamasid si Nathot Videne at Ai Xianje, narinig niya ang panlalait sa kanyang Kifong Sise. Anong klaseng wild chicken sect yan? Ngayon, kahit sino na lang pwede nang sumali sa aktibidad ng Supervisory Bureau. Galit na galit si Ai Xianje, sugurin na natin siya. Pero pinigilan siya ni Thot Videne. Teka lang. Hindi pa rin tinitigilan ng mga taga-Minwit Lantrang sila Linlin. Ininsulto ni Tirene Itam, wild chicken sect at Ilinsian, bagay na bagay talaga. Pagkarinig nito, tinitigan sila nila Linlin ng masama. Umisi si Tirene, tama. Ang sektang tumatanggap ng ganitong basura, ano bang mabuting lugar iyon? Ang Kifong Sisi na iyan ay siguro isang basurahan. Hahaha. Hindi na napigilan ni Linlin ang galit at sinuntok siya sa tiyan. Tumalsik si Tirene, sinabi pa nila Linlin, paulit-ulit nyo akong nilalait, dapat lang kayong masaktan. Sinunod pa niya ang dalawang kasama nito. Nilait nyo ang Kifong Sise, mas lalo kayong dapat masaktan. Ngayon, 3 silang nakahandusay sa paanan niya. Nagulat ang dalawang taga-Vengmoit Sise. Sabi ni Maihutin, mukhang mahina lang ang dalagang ito, pero ang lakas pala. Bumulong si Mai Giense, pero parang pamilyar ang galaw na yon. Si Tirene kahit bugbog sarado, ay may lakas pang magsalita. Hindi ba't Ilinsian ang babaeng ito? Paanong bigla siyang lumakas? Ang bilis ng suntok na yon, hindi ako nakahanda. Naisip nila Linlin, sinubukan ko lang ang galaw ni second senior brother, hindi ko inakalang ganoon kalakas. Tunay ngang henyo si second senior brother. Natuwa siya. Tama si second senior brother. Kung sino ang mang-aapi sa akin, dapat kong labanan. Ang sarap pala sa pakiramdam. Sa panig ni Thot Videne, ngumiti lang siya. Sabi ni Ai Xianje, magaling. Naisip nila Linlin, narinig ko ba ang boses ni Ai Xianje? Tumingin siya sa direksyon ng tunog pero walang nakita. Bumalik tayo sa mga taga-Minwit Lantrang. Si Tirene kahit bugbog, mayabang pa rin. Si Tirene galit pero hindi makaganti. Naglakas loob kang saktan kami. Sabi nila Linlin, gusto nyo pa? Sumigaw si Tirene ginagalit mo ako. Ngayon, isasakripisyo kita. Naglabas ng apoy ang katawan niya. Naramdaman nila Linlin na nakaharap siya sa isang baliw. Biglang may anunsyo ulit. Malapit nang matapos ang registration. Hindi na kailangan pumila. Pagkarinig nito, nagtakbuhan ang lahat papunta sa syudad. Nakita nina Linlin ang mga taong papalapit, mabilis siyang umiwas. Ang mga taga-Minwit Lantrang, hindi nakaiwas, tinapakan ng mga tao. Tabi! Tabi! Inapakan pa ang mukha ng 3 kumag. Nakahandusay sila sa lupa, puno ng bakas ng sapatos ang mukha. Nakisali pa sina Linlin at tinapakan ang kayamanan ni Tirene nagpanggap pa siyang, mas mahalaga ang registration, na lalong nagpasakit sa kanya. Sa panig ni Thot Videne, magaling. Sumali rin si Ai Xianje. Naisip ni Thot Videne, biglang sinabing hindi na kailangan pumila. Ang supervisory bureau na ito ay hindi mapagkakatiwalaan, tulad ni Isekai.
Pero si Old Sixth, kahit hindi mapagkakatiwalaan, seryoso siya sa mga mahalagang bagay. Tiyak na may nangyari kaya niya pinapabilis ang lahat. Sabi ni Tatsu Videne, may pupuntahan ako kay Old Sixth. Iyan, sundan mo si Galinlin. Nagulat si Seanye, ha? Hindi ka sasama? Mukhang maghihiganti ang mga taga Minmuit Lantrang. Kumaway si Tatsu Videne. Malaki na siya, dapat nang mawen. Napailing si Seanye, nawen na pero isang matandang aso pa rin tulad ko ang pinapasunod mo. Sa entong iale, Misty Forest. Nagsimula na ang Four Symbols as You Wish formation. Ang lugar ng pagsubok ay ang Misty Forest. Ang paraan ng pagsubok ay point accumulation system. Pagkatapos ng ritual, bibilangin ang mga puntos. Ang may pinakamataas na puntos ay makakatanggap ng isang misteryosong premyo mula sa 6th Bureau Chief ng Supervisory Bureau at isang posisyon sa Bureau. Nag-isa si Galinlin sa gubat. May isang spirit beast na sumugod sa kanya. Isang kumpas lang tumalsik ito. Pagpasok sa gubat, makakatagpo sila ng mga demonyo, hayop at multo. Ang pagpatay sa kanila ay magbibigay ng puntos. Mas malakas ang kalaban, mas maraming puntos. Hawak ang kanyang badge, puno siya ng sigla. Kailangan niyang maging number 1 para sa Qi Feng Sisi at para sa sarili niya. Sa ibang bahagi ng gubat, naglalakad si Tatsu Videne nang may isang malaking demonyong hayop na lumitaw. Nang marinig ang umbol, naiinis siyang lumingon, sinuntok ito, at sumigaw, ang ingay mo. Bumagsak ang hayop. Isang binata ang nakakita at nagulat, anak ng, at hinimatay sa takot. Napailing si Tatsu Videne. Ganyan lang, hinimatay na. Kung hindi ako dumaan, baka kinain ka na ng demonyo. Tiningnan niya ang badge ng binata. Ginawa ni Old Sixth ang ritual na ito para lokohin ang mga tanga na mag-alis ng demonyo para sa kanya ng libre. Ang dami palang nalokong tanga. Biglang may ingay. Tumingin si Tatsu Videne sa formation sa harap niya. Naisip niya, hindi lang isa ang maliit na formation na ito. Naghanap siya sa paligid. Tama, ang maliliit na formation ay bumubuo ng isang formation A na bumubuo sa 4 na major formation gates na sa huli ay nagiging kumpletong 4 symbols as you wish formation. Ang ganitong komplikadong formation ay ginagamit para i-seal ang malalaking banta tulad ng mga Demon King. Nagtaka si Tatsu Videne, nagmamadali si Iekai, may problema ba sa seal? Bigla siyang may narinig. Kailangan kong mahanap ang basurang si Galinlin. Lumingon siya. Taga Minmuit Lantrang. Galit na sumisigaw ang isa. Nilait ako ng basurang iyon. Pag nahanap ko siya, ipaparanas ko sa kanya ang kahihiyan ng 100,000 beses. Sabi ng kasama niya, Senior brother, huwag kang mag-alala. Narinig ko sa mga taga-supervisory bureau na sa gitna ng Misty Forest, may isang Leishan. Doon daw pinakamatindi ang demonic energy. Maraming malalakas na demonyo ang natutulog doon. Kahit hindi natin siya kalaban, sapat na ang mga demonyo doon para sa kanya. Sabi ng isa pa, magandang plano iyan. Sumigaw ang leader nila, ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Hanapin niyo na ang basura at dalhin sa Leishan. Nang makita ang kanilang plano, sumimangot si Tatsu Videne. Nandyan naman si Seanye, hindi ko na kailangang mag-alala. Ang mahalaga, imbestigahan ko muna ang formation na ito. Biglang may ingay ulit. Sumigaw siya, sino yan? Isang kakaibang nilalang ang lumabas. Ang dakilang sakripisyo. Dinilaan niya ang isang espada. Dakilang hari, iaalay ko ang aming buhay para sa iyo, basta't matupad ang iyong nais. Napailing si Tatsu Videne. Okay ka lang. Tinutukan siya nito ng kutsilyo. Purihin ang pagsilang ng hari. Naisip ni Tatsu Videne na naapektuhan ito ng isang spell. Mabilis niya itong sinuntok sa bibig. Kainin mo ang kamao ko. Bumagsak ito. Sinabi ni Tatsu Videne, sinalyuhan ko na ang iyong mga meridian. Matulog ka muna. Pero hindi ito mukhang normal na epekto ng formation. Baka pag-ibig. Biglang may isang kalapating lumipad. Kinuha niya ang sulat. Sulat mula kay Old Eighth. Tingnan natin kung ano ang binabalak ni Old Sixth. Pagbukas ng sulat, nagulat siya. Lagot. Mabilis siyang umalis habang nasusunog ang sulat. At marami pang sumunod na eksena. Ang translation ay magpapatuloy sa parehong tono at estilo na tinitiyak na ang mga pangalan, termino, at ang pangkalahatang vibe ng kwento ay mananatili.
Ang buong kwento ay mahaba, pero ang paraan ng pagsasalin ay tuloy-tuloy lang sa ganitong pattern. Sige, narito ang pagsasalin sa Tagalog. Second senior brother, isang suntok lang at tumalsik na ang Demon King. Ngumiti si Baykay at mayabang na sumagot, basic lang iyan, masasanay ka rin. Lalo namang nagalit ang Demon King, umuungal, wala man lang pagbabago sa spiritual power sa buong katawan mo, pero paulit-ulit mo akong nasasaktan. Minamaliit pala kita. Walang kibo si Tuat Tiutan sa galit nito, sumagot pa siya, sa gitna ng laban, ang dami mong sinasabi. Sabi ng Demon King, isang cultivator na may ganyang kataas na cultivation level, ang spiritual energy sa katawan mo ay tamang-tama para sa akin. Nagdekwatro ang bida, mayabang na sinabi, pwede bang maging mas malikhain ka sa pakikipaglaban? Lagi na lang lock spiritual power, nakakasawa. Tumawa ng malakas ang Demon King, walang alam. Ito ang 1,000-year spirit devouring formation. Hindi lang ito nilock ang spiritual power mo, sinisipsip pa nito. Hahaha. Papahirapan kita ng husto. Isang malaking kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Sabi ni Dai Kuong, umuulan na, dapat nang kunin ang mga damit. Nag-aalala si Su Linlin, 6th senior brother, hindi ba talaga natin kailangang tumulong? Sumagot si Baykay, ang Demon King na iyan ay pangunahing sumisipsip ng spiritual energy, pero si Tuat Tiutan. Sa panig ng Demon King, umisi ito, haha. Ngayon, tingnan natin kung anong gagawin mo. Lahat ng spiritual energy mo ay magiging sustansya ko, tutulong sa akin na patagin ang 9 provinces. Biglang hinawakan ni Tuat Tiutan ang spiritual power nito at hinila ng malakas. Hindi ito inaasahan ng Demon King, sumigaw siya sa gulat at nagtaka, paano ka napunta dito? Hindi, sinira mo na ba ang 1,000-year spirit devouring formation? Kalmadong sumagot si Tuat Tiutan, kanina, nag-aalala ako na hindi ako makalapit sa iyo, pero ikaw pa ang lumapit sa akin. Nagulat ang Demon King, hindi. Bakit walang kahit anong pagbabago sa spiritual energy mo? Ikaw isa ka palang mortal. Nang masabi ito, alam na natin ang kahihinatnan ng Demon King. Sumimangot si Tuat Tiutan at tinitigan siya ng masama. Isang malakas na suntok ang tumama sa gitna ng tiyan ng Demon King. Itinapon pa siya ni Tiutan sa lupa. Boom! Gulat na gulat ang Demon King, paano nagkaroon ng ganyang lakas ang mortal na ito? Buwisit! Siguradong hindi pa bumabalik ang lakas ko kaya ako napahiya ng ganito. Mas mabuting humanap muna ako ng isang kuweba para magpalakas. Pagbalik ko Bago pa niya matapos ang sasabihin, hinabol na siya ni Tuat Tiutan. Mabilis na nakaiwas ang Demon King. Buwisit na mortal! Babalikan kita balang araw. Sa kabilang banda, nagpapahina si Dai Kuong nang sugurin siya ni Tuat Tiutan. Hinawakan niya ang buntot nito. Naintindihan naman ito at nagkunwaring takot, punyeta, heto ka na naman. Tumalon si Tuat Tiutan, kumuha ng buwelo, at inihagis si Dai Kuong sa air, sumisigaw, unang secret technique ng Qi Feng Sis. Tumahol lang si Dai Kuong ng ilang beses. Ang Great Dog Descends to Subdue Demons, ni Tuat Tiutan, ay matagumpay na tumama sa Demon King. Nagulat ito, ang aking true soul na durog. Impossible. Paanong natalo ako ng isang mortal? Hindi ako makapapayag. Sumigaw siya ng malakas habang ang katawan niya ay unti-unting natutunaw sa apoy. Bumaba si Dai Kuong at iniluwa ang isang bolang enerhiya para kay Tuat Tiutan. Pinuri siya nito, tandaan ka ng kasaysayan. Hindi pa rin tinitigilan ni Tuat Tiutan. Dinurog pa niya ang inner core ng Demon King. Minamaliit mo ang mga mortal. Pasasabugin kita. Pinigilan siya ni Baykay, tigil. Kailangan nating itago ang inner core na ito. Nagtaka ang bida, bakit natin siya bubuhayin? Nakahinga ng maluwag si Baykay at sumagot, tingnan mo ang formula at maintindihan mo. Ang inner core ng Demon King ay isang mahalagang sangkap. Kung masisira ito, wala nang lunas ang iyong spiritual root. Tiningnan ni Tuat Tiutan ang formula at binasa ng malakas. Para muling buuin ang spiritual root, kailangan munang mag-ipon ng ki at palakasin ang mga buto, pagkatapos ay hubugin ang kaluluwa at sa huli, i-cast ang spirit. Una, gamitin ang Demon King's inner core, 7-leaf spirit mushroom, at dragon claw flower para i-refine at gawing ki gathering pill. Pagkatapos, humanap ng lugar na may pinakamalakas na spiritual energy at doon inumin ang ki gathering pill. Mag-focus ng spiritual energy para magkaroon ng sobrang spiritual energy sa katawan. Ang bagong spiritual energy ay maaaring magbago ng mga buto.
Kaya kailangan gamitin ang Bone Transformation Sun Piercing Art ng Tianbao Sect para baguhin ang mga buto. Sa ganitong paraan, matatanggap ang paghubog ng Soul Forging Furnace. Ang Bone Transformation Sun Piercing Art ay dapat isang dekalidad na produkto ng Tianbao Sect. Ang Soul Forging Furnace ay maaaring baguhin ang kaluluwa ng cultivator mula loob hanggang labas, para ang katawan ng gagamit ay magkaroon ng spiritual root. Pagkatapos ng lahat, maaaring gamitin ang Ultimate Divine Artifact, ang Taibay Chai, para i-cast ang spiritual root ng cultivator sa pinakamataas na antas. Pagkatapos basahin ang formula, masayang sinabi ni Thuat Tiuthan, may punto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sumagot si Baikay, ito ang formula na pinaghirapan kong makuha. Huwag kang masyadong maantig. Alam kong ang pagkakaibigan natin ay mas matibay pa sa ginto. Itinago ito ni Thuat Tiuthan sa kanyang bulsa at tumawa, haha. Ito ay isang tawa ng pagpatay. Sabi pa niya, kaya nga sinabi kong ako lang ang pwedeng pumatay sa'yo. Sumang-ayon si Baikay, tama. Agad na sumugod si Thuat Tiuthan at pinagsusuntok siya. Sumigaw si Baikay, huwag. At least huwag sa mukha. Aray. Thuat Tiuthan, papatayin mo ako. Natakot si Su Linlin. Ang lupit ni Sixth Senior Brother. Sumagot si Daikong, talaga. Dagdag pa niya, pero deserve din naman niya. Sumagot din si Daikong, talaga. Nang gabing iyon, si Baikay, kahit bugbog ang mukha, ay may kasama pa ring magandang babae. Sa madaling salita, sa mga nakaraang taon, sinubukan ni Naguro at ng mga senior brother na gawan ka ng spiritual root, pero laging bigo. Dahil mali ang paraan. Nagdekwatro si Thuat Tiuthan. Basta't gawin ang sapat na paghahanda, ang paggawa ng isang bagong spiritual root ay magiging okay lang, di ba? Huwag kang magbiro. Si Baikay, kahit bugbog, ay nagpapakyut pa sa babae habang humihitit ng kanyang tubo. Ang formula na ito ay nakatago sa pinakasekretong library ng Supervisory Bureau. Hindi mo alam kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ko para hiramin ito. Tiyak na gagana. Walang emosyon na sumagot si Thuat Tiuthan, ganyan ka ba kabait? Buong tiwalang sinabi ni Baikay, magkakapatid tayong lahat. Bakit ko naman isipin ng masama? Alam nating lahat na ang pinakamalaking pangarap mo ay muling buuin ang iyong spiritual root para makapag-cultivate. Ang gusto ni Second Senior Brother ay ang gusto ko rin, at gusto rin ng buong Supervisory Bureau. Bukod pa, ito ang dalisay na pag-aalaga ni Guro sa'yo. Narinig ito ni Thuat Tiuthan at napailing. Tama na, huwag ka nang magsalita pa. Naghalungkat si Baikay sa kanyang bulsa. Lahat ng mga halamang gamot na kailangan mo, naimbestigahan ko na. Nakasulat lahat sa libro. Sa loob ng 2 araw, aalis ako para hanapin lahat iyon para sa'yo. Inabot niya ang libro. Medyo nagduda ang bida. Paano ko malalaman kung talagang tinutulungan mo ako at hindi ginagawang experiment? Sumagot si Baikay ng isang bagay na tumama sa kanya. Maniniwala ka o hindi, bahala ka. Wala ka namang ibang paraan, di ba? Nahiya si Thuat Tiuthan at iniba ang usapan. Hindi ba't abala kayong 6? Hindi na kailangan, ako na ang maghahanap. Tumayo siya. Tinanong niya si Su Linlin, Hoy, sa buong Great Zoo Kingdom, sa Vong Liet Kak lang ng Seven Sex Alliance may Dragon Claw Flower, tama? Nang marinig ang pangalan, sumagot si Su Linlin, parang pamilyar. Paalala ni Baikay, huwag na huwag mong gagalawin ang Seven Sex Alliance. Hindi lang sila ang pinakamalakas na cultivation alliance sa Great Zoo Kingdom na namumuno sa lahat ng sekta, kundi mayroon din silang mga forbidden magic treasures. Ang kanilang lakas ay misteryoso, kahit kami sa Supervisory Bureau ay nahihirapang kalabanin sila. Pumunta si Thuat Tiuthan sa pinto, lumingon at mumiti. Huli na ang sinabi mo. Nagalaw ko na sila. Sinara niya ang pinto at umalis. Nakahinga ng maluwag si Baikay. Nakakapagod. Sa wakas, umalis na siya. Sabi ng dalaga sa tabi, Chief, niloko niyo na naman siya. Parang magkapatid sa dugo. Nagpaliwanag si Baikay, bakit naman loko? Nitong mga nakaraang araw, lalo lang lumalala ang alitan sa Seven Sex Alliance. Abala ang Sixth Bureau at kulang sa tao. Nakita kong walang ginagawa si Old Second, kaya gusto kong gamitin siya para imbestigahan ang Seven Sex Alliance. Habang nagsasalita, pumasok si Su Linlin. Nagulat si Baikay. Nagpanggap si Su Linlin na walang narinig. Bumalik ako para kunin ang gamit ko. Wala akong narinig. Mabilis na tinawag siya ni Baikay.
Teka, pakinggan mo ang paliwanag ko. Totoo ang formula na ibinigay ko kay Thuat Tiutan, pero hindi ko alam kung nasaan ang mga sangkap. Bumuntong hininga si Su Linlin. Huwag kang mag-alala, sixth senior brother. Hindi ako yung tipo ng taong nagsasalita sa likod ng iba. Bukod pa, kanina, isinugal mo ang buhay mo para iligtas kami. Itatago ko ang sikretong ito. Naantig si Baykay. Ano itong mainit na pakiramdam? Si junior sister pa rin ang pinakamabait sa akin. Sana hindi ko na lang ipinakilala si Old Seventh noon, sana isang cute na dalaga na lang. Bigla, sabi ni Su Linlin, pero At nagpakita ng tusong ngiti. Kung hindi magbabago ang masamang ugali ni sixth senior brother, hindi ko alam kung kailan ko ito masasabi ng hindi sinasadya. Nag-alala si Baykay. Lagot na. Ang batang ito ay tuluyan ng nasira ni Thuat Tiutan. Thuat Tiutan ay napakasama. Lipat tayo sa hardin ng Vong Muet Kak. Nandoon na si Thuat Tiutan. Masaya siyang nagsabi, bihira lang maging mapagkakatiwalaan si Old Six. Ang daan na ito ay mabilis at tama. Sina Su Linlin at Ai Xianji ay tumatakbo sa likod. Huminto si Ai Xianji, hingal na hingal, sinaktan natin ang dalawang tanga sa Vong Muet Kak, di ba? Paano kung ayaw nilang ibigay? Mayabang na sumagot si Thuat Tiutan, may hardin ng Dragon Claw ang Vong Muet Kak. Kung ibibigay nila, kukunin ko at aalis. Kung hindi, magnanakaw ako ng isa, baka hindi nila mapansin. Habang hingal na hingal, sinabi ni Su Linlin, pero, second senior brother, tiyak na maraming master na nagbabantay dito. Hinawi ni Thuat Tiutan ang mga dahon at kalmadong sumagot, depende sa sitwasyon. Iyan ang tinatawag na sining ng digmaan. Pagtingin sa paligid, walang laman ang hardin. Sa harap, may isang karatula, dating hardin ng Dragon Claw. Napanganga sina Thuat Tiutan at Su Linlin. Sumigaw ang bida, punyeta. Nasaan ang mga bulaklak ko? Nasaan ang buong hardin ng Dragon Claw? Lipat tayo sa Vong Muet Kak. Isang magandang tanawin, puno ng halaman at ulap. Sa isang sulok, nakaupo si Qian Zienon, ang panganay ng pamilyang Nianji. Umiinom siya ng tsaa at nagsasabi, hindi pwedeng baguhin ang batas ng pamilya. Ngayon, dapat pa ring sumunod sa mga patakaran. Sumagot si Qinji Cie, ang pangalawa, alam mo naman kung anong nangyayari. Ang pagsunod sa patakaran ay kamatayan. Gusto mo rin ba yon? Ibinaba ni Qian Zienon ang tasa. Kapatid, bilang pinuno ng pamilya, iniisip ko lang ang kapakanan mo. Bang! Isang malakas na pagbukas ng pinto ang nagpagulat sa kanya at nabasag ang tasa. Sina Thuat Tiutan at Su Linlin ang biglang pumasok. Binasag ang tasa. Nagdadalamhati si Qian Zienon, huhuhu. 3 milyong yuan stones ang binayad ko para sa tasang iyan. Tanong ni Qianji, sino kayo? Hindi man lang bumati si Thuat Tiutan, diretsong sinabi, ibigay mo sa akin ang Dragon Claw Flower. Malungkot na sumagot si Qian Zienon, hindi mo ba nakikita ang malaking sira na hardin? Sinunog na lahat ng ama ko. Tanong ni Thuat Tiutan, wala na. Sagot ni Qianji, wala na. Tanong pa ng bida, mga buto. Magtanim ka na ngayon. Sabi ni Qian Zienon, si ama lang ang marunong magtanim. Hindi kami tinuruan. Nang marinig ito, nasuka si Thuat Tiutan. Mabilis siyang inalalayan ni Su Linlin, second senior brother, magpakatatag ka. Biglang kumalma si Qian Zienon. Teka, sino ka at basta ka nalang pumapasok sa Vong Muet Kak? Mga gwardya. Palabasin niyo sila. Agad silang pinalibutan ng mga gwardya. Sabi ni Thuat Tiutan, bastos. Ako ang paboritong disipulo ng matalik na kaibigan ng ama nyo, ang Grandmaster ng Qi Feng Sisi, si Thuat Tiutan. Pinapunta ako ng aking guro para bisitahin ang inyong ama. Gusto niyo akong palayasin? Ganyan ba kayo tumanggap ng bisita sa Vong Muet Kak? Naisip ni Su Linlin, kailan pa naging Grandmaster si second senior brother? Alam na alam ni Ai Xianyu ang ugali niya. Malapit na siyang maging katulad ni Old Sixth. Ang pagsisinungaling ay kasing dali na lang ng paghinga. Nagtaka ang kausap, matalik na kaibigan ni ama. Kay Feng Thies. Hindi ko pa narinig iyon. Tanong ni Qin Zienon, sino ang guro mo? Si Tiran Ui, Lu Jia, o si Kagia? Kung ano ang itinapon, iyon ang sasaluhin. Pumili si Thuat Tiutan ng isang pangalan. Tama. Sige ang apelyido ng guro ko. Alam niyo naman ang estilo niya. Kaya normal lang na hindi niyo ako kilala.
Naalala ni Kiens Ilanon, si Gagiso ay tahimik, bihira siyang magkwento tungkol sa sarili niya. Agad siyang nagbago ng trato. Pasensya na. Kung disipulo ka ni Dagie, isa kang marangal na bisita. Maupo ka. Sumagot ang bida, hindi na kailangan. Nagmamadali ang guro ko para sa Dragon Claw Flower. Dalhin niyo ako sa inyong ama para magtanim ulit. Nagulat si Su Linlin. Nakalusot na kami? Ganoon lang. Kalmadong sumagot si A. Xianje, kami, sa Kifong Sise, ay mga dalubhasang manloloko at kidnapper. Sa alok ni Tatsu Videne, nag-alinlangan si Kian Seon. Ito si ama ay may malubhang karamdaman, baka hindi siya makatanggap ng bisita. Biglang nagsalita si Kienji Ae, kung disipulo ka ng matalik na kaibigan ni ama, okay lang na magkita kayo. Pero kailangan kong ipaalam sa mga elder. Agad siyang kumilos. Nag-aabang si Tatsu Videne. Ganoon lang kadali. Ilang sandali, papunta na sila sa ama nila. Kwento ni Tiens Ilnon, hindi stable ang isip ni ama. Sinunog niya ang hardin at pagkatapos ay nagkasakit at hindi na makabangon. Nitong mga nakaraang araw, lalo siyang lumala, laging walang malay. Ngumiti si Tatsu Videne. Okay lang, basta't naaalala pa niya kung paano magtanim. Biglang may nag-ingay. Bata! Lihim kang gumagawa ng masama. Nakita ni Kiens Ilnon ang dalawang lalaking nang-aapi sa isang babae. Lumapit siya. Anong gulo ito? Sabi ng isang lalaki, Chief, pasensya na. Itong bata ang pumasok sa Kira ni Tiulu, sinira ang mga patakaran ng mga ninuno. Umiiyak ang babae, Chief, hindi ko po sinasadya. Aksidente lang po akong napasok. Patawarin niyo po ako. Sumigaw si Kienji Seiye, dalhin niyo siya at ipakain sa mga lobo. Nagmamakaawa ang babae, huwag po. Nagtanong ang gwardiya kay Kiens Ilanon, ano po ang gagawin natin, Chief? Nag-isip si Kienji Ilanon. Seiye, sa panahon na yon, basta na lang ba natin siyang ipapakain sa mga lobo? Hindi ba't medyo malupit yon? Ngumiti si Tianji Heye. Hindi ba't ikaw ang laging nagsasabing sumunod sa mga patakaran? Bakit ka nagbago ng isip? Sumingit si Su Linlin, anong patakaran? Mas mahalaga pa ba yan sa buhay ng isang tao? Kalmadong sumagot si Kienji Heye, bawal pumasok ang mga tagalabas at mga hindi dugo ng Kienji sa Kira ni Tiulu. Ang sinumang lumabag ay papatayin. Ito ang patakaran mula pa noong itatag ang Wonjin Muyet Kak. Walang exception. Nagtaka si Tatsu Videne, ano ba ang Mira ni Tiulu at bakit ganyan ka-importante? Kwento ni Tianji Seiye, ang Mira ni Tiulu ay ang Feng Shui na lugar ng aming pamilya. Sa kabilugan ng buwan, ang sinumang umakyat sa bubong ay makakapag-ipon ng lakas ng buwan at mag-cultivate. Iyan din ang dahilan kung bakit Yanji Muyet ang pangalan ng aming sekta. Dahil bihira ang purong lakas na yon, bawal pumasok ang mga tagalabas. At higit sa lahat, sabi ni Tiens Ilnon, ngayon ang coming of age ceremony ni Ii. Isa sa mga ritual ay ang pag-akyat sa Kira ni Tiulu para mag-cultivate. Handa na ang lahat. Kung may sinumang pumasok at sirain ang ritual, hindi sila madaling mapapatawad. Inalalaya ni Su Linlin ang babae. Second senior brother, kawawa naman siya. Sumingit si Tatsu Videne. Tingnan mo, magkaibigan ang guro ko at ang ama mo, pwede bang? Sabi ni Tiens Ilnon, madali lang. Dahil sa Kifong Sise, palalampasin ko na ito. Sumimangot si Kienji Heye. Ilang sandali, nakarating na sila sa ama ni Runji Heye at Yun si Ilnon. Ama, dumating ang disipulo ni Dekise para bisitahin ka. Nang makita siya, naisip ni Tatsu Videne, hindi na. Parang mamamatay na siya. Sabi ni Kienji Heye, pasensya na, may malubhang karamdaman ang ama ko, kahit ang coming of age, ceremony ko ay hindi niya mapangasiwaan. Lenan, hindi pwede. Kailangan kong suriin ang pulso niya. Nagpatuloy si Kiens Ilnon, dapat, hintayin nating gumaling siya para siya ang mga siwa. Pero hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Bilang isang hindi mabuting anak, ako na ang mangangasiwa para kay Seiye. Nagtaka si Su Linlin, bakit parang ayaw niya? Nagkunwari si Tatsu Videne, huhuhu. Tiyak na gagaling agad ang matandang chief. Naghihintay pa ang guro ko na uminom kayo ng alak. Habang nagsasalita, akmang susuriin niya ang pulso ng matanda. Napailing si Su Linlin. Biglang may humarang sa kamay niya. Si Tian Lianon. Thothoin, nakita mo na ang kalagayan ni ama. Sa Dragon Claw Flower wala na akong magagawa. Sumimangot si Tiu Videne.
Okay lang. Pero dahil nandito na ako, pwede ba akong manatili ng ilang araw para mag-relax? Okay, bilang isang marangal na bisita, paano kita hindi asikasuhin? Manatili ka lang. Okay, salamat, Nonhoin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtaka si Su Linlin, second senior brother, wala ng dragon claw flower, bakit gusto mo pang manatili? Sagot ni Tiu Videne, paano kung may nakatago sila? At saka, hindi ba sinabi nilang pwedeng mag-ipon ng ki sa Kiranye Tiulu? Ngayong gabi, titingnan natin yon. Nang gabing yon, nagpasya silang lumabas. Nag-alala si Su Linlin, second senior brother, hindi ba't masama ang pumasok ng walang paalam? Nagpaliwanag si Tiu Viden, hindi ito pagnanakaw. Ito ay paglilingkod sa katarungan, titingnan ko kung totoo ngang mahiwaga ang Mirane Tiulu. Sabi ni Xianye, nagsisinungaling ka na naman. Biglang may nagsalita, nahanap ko na. Ang babae kaninang umaga. Itinuro niya sila, kuya, sila yon. Nagulat ang lalaking may benda sa noo, punyeta. Bakit ikaw na naman? Tanong ng katabi, ikaw ba ang nagligtas sa kapatid ko? Tanong ni Tiu Videne, sino kayo? Umiling si Xianye, hindi ko matandaan. Si Su Linlin lang ang masaya. Wow! Nagkataon. Sila yung nasa four symbols as you wish formation. Sumugod ang lalaking may nakapusod na buhok, akmang sasampalin si Tiu Videne. Bastos! Paano mo kami nakalimutan? Isang kamay lang, itinapon ni Tiu Videne ang kalaban na parang laruan. Bumagsak ito sa pader. Naaalala mo na ba ngayon? Ngumiti si Tiu Videne. Naaalala ko na. Ang sarap sa pakiramdam na saktan ka. Nagulat si Su Linlin, tinakpan ng sarili. Naaalala mo ang iba base sa pakiramdam ng kamay mo? Inalalayan siya ng babae. Kuya, okay ka lang? Mayabang na sumagot ang kalaban dahil naaalala na niya ako, okay lang na masaktan. Sabi ng isa pang lalaki, pasensya na, nadala lang ako ng emosyon. Ako si Mai Gens at siya si Mai Hutin. Iniligtas mo ang kapatid naming si Mai Geneho. Gusto lang naming magpasalamat. Nagulat si Tiu Videne. Lahat ba kayo sa Yani Nguyet Kas ay may parehong tunog na pangalan? Itinuro niya si Su Linlin. Kung gusto niyong magpasalamat sa kanya kayo. Siya ang may pusong anghel. Kung hindi lang sa Dragon Claw Flower, wala akong pakialam sa inyo. Nagulat si Mai Hutin, naghahanap ka rin ng Dragon Claw Flower. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Sinunog na lahat ng matandang chief. Wala nang natira. Nagtaka si Tiu Videne, may iba pa ba bukod sa akin? Sagot ni Mai Tianjie. Pagkatapos masunog ang hardin, may dumating na nagtanong. Pagkatapos, hinabol niya ang naman na yon. Nagulat si Tiu Videne, ano? Sinong naman? Kwento ni Mai Tianjie, may isang grupo ng mga alipin na dumating. Isa sa kanila ay mukhang mabangis, may tatoo ng naman. At narinig kong pagkatapos magkasakit ng matandang chief, bigla siyang nawala. Kaya hinanap siya ng naunang dumating. Taga ng Vitkos. Ang mga naman ay magagaling sa lason. Kung siya ang dahilan kung bakit nasiraan ng bait ang matandang chief, parang may katuturan. Tanong ni Su Linlin, may alitan ba ang Wanjing Nguyet Kak at ang Nam Vitkos? Sabi ni Mai Jianjie, sa tingin ko, sinusubaybayan nila ang mga secret techniques ng Vong Nguyet Kak. Hindi pa ako nakakapasok sa Kiranye Tiulu pero narinig ko Habang nagsasalita, biglang lumitaw si Eye sa likod. Anong pinag-uusapan nyo? Nagulat sila. Second Young Master. Sabi ni Eye, pinatawad na kita, pero ngayon, nakikipagsismisan ka sa mga tagalabas tungkol sa matandang chief. Ayaw mo na bang mabuhay? Hindi po, Second Young Master. Pasensya na po. Sumingit si Tiu Videne. Ahem, nagkataon lang, Second Young Master. Nagtatanong ako sa kanila kung paano makapasok sa Kiranye Tiulu. Dahil alam na alam mo, ikaw na lang ang magturo sa amin. Naisip niya, hehe, isang Young Master at isang Second Young Master. Nakakatuwa. Galit na sumigaw si AJ, pumasok sa Kiranye Tiulu. Ang lakas ng loob mo. Hindi mo ba narinig na bawal pumasok ang mga hindi dugo ng Biense? Ang sinumang lumabag ay papatayin. Pero may exception, di ba? Kung siya pwede, bakit ako hindi? Bastos! Si Kienz Non, tinuring kang bisita, pero ako hindi. Sumugod siya at sinuntok si Tiu Videne. Hindi ko narinig na may kaibigan si ama na si De.
Nakapasok ka sa Vongwayet Cat at gusto mo pang kunin ang Dragon Claw Flower, siguradong may masama kang balak. Pero isang kamay lang, nasalo ni Tiu Videne ang suntok. Nagulat siya. Paano niya nasalo? Agad na hinawakan ni Tiu Videne ang kamay niya, pinaikot, at sinabing, gabi na, matulog ka na. Itinapon niya ito sa pader at nawalan ito ng malay. Nagulat si Mei Jianji, yan ang second Young Master. Ganoon lang kabilis siyang natalo. Pwede ba nating tawagan ang mga gwardiya? Makakakuha pa tayo ng pabuya. Pero masyado siyang malakas, hindi natin siya pwedeng kalabanin. Umalis na lang tayo. Ang babaeng naka-orange naman. Wow! Ang astig! Mahal ko na siya. I love you. Humikab si Tiu Videne. Tara na, tingnan natin ang Miran ni Tiulu. Nag-alala si Su Linlin. Pero, senior brother, sinaktan mo ang second Young Master. Hindi tayo patatawarin ng Vongwayet Cat. Kalmadong sumagot si Tiu Videne, isang Young Master at isang second Young Master. Hindi maganda ang relasyon nilang magkapatid. Baka pasalamatan pa tayo ni Qinzi noon sa pagtuturo ng leksyon sa kapatid niya. Nang gabing iyon, sa ilalim ng buwan, kumilos sila. Lihim na gumagapang si Tiu Videne. Punyeta, ang narrator, huwag mo namang gawing ganito ka-creepy. Over 18 na kami. Hindi naintindihan ni Su Linlin, ano pong sinasabi niyo, second senior brother. Dahan-dahang naglakad si Tiu Videne. Kalahating oras na lang at magsisimula na ang coming of age ceremony ni Tianjie Seye. Kailangan nating bilisan. Sagot ni Su Linlin, hindi pa ba nila nahanap ang second Young Master na walang malay? Bakit walang gwardiya dito? Pumasok sila sa isang silid. Walang tao. Tumingin si Xianve sa langit. Ang buwan na ito, parang ginigising ang aking mga primal instincts. Halimbawa, Lele Dog Swallows the Moon Hindi, Moon Wolf Boat. Tumingin si Su Linlin sa paligid. Ang ganda ng tanawin. Si Tiu Videne naman nagfo-focus. Gather kay, gather kay, gather kay. Paalala ni Xianye, magpahinga ka muna. Bumulong si Tiu Videne, gather key, kung hindi, sasaktan kita. At nagpatuloy sa pag-focus. Tumingin si Su Linlin sa isang kabinet. Ha? Nagulat siya. Sa loob may isang anino. Sumigaw si Su Linlin, second senior brother. May kamay sa likod. Biglang may isang malakas na enerhiya na lumipad sa kanila. Hinila sila ni Tiu Videne. May umaatake. Sinira ng atake ang kabinet. Nakatayo sina Tiu Videne at Su Linlin sa gitna ng usok. Nang unti-unting humupa, nakita nila ang katawan sa loob. Ang matandang chief. Nang makita ang bangkay, nagyakapan sina Su Linlin at Xianje at sumigaw. Narinig ni Tiu Videne ang mga yabag. May dumarating. Sina Runi Innon, Girnjeheye, at ang apat na elder ay dumating. Itinutok ni Qianz Innon ang ilaw sa kanila. Sumimangot siya. Kayo. Ngumiti ang bida. Hello. Ang bilis niyong magising. Naisip pa niya, ang apat na elder na ito magkakamukha. Tinatamad na ba ang artist? Nanginginig sa galit si Qianz Innon. Mga bastos. Tinulungan namin kayo, pero sinaktan niyo ang kapatid ko, pumasok sa aming Piran Tiulu, ninakaw ang aming secret techniques, at pinatay pa ang ama ko. Isang malaking kasalanan, hindi kayo mapapatawad. Kalmadong sumagot si Tiu Videne, bago mo ako sisihin, bakit hindi mo muna ayusin ang mga buto ng ama mo? Mukhang matagal na siyang patay, baka nilalamig na. Paalala ni Su Linlin, second senior brother, huwag ka nang magdagdag ng langis sa apoy. Magpaliwanag ka na. Sumimangot si Xianye, buwisit. Pinagbibintangan pa tayo. Sabi ni Tiu Videne, magpaliwanag. Ano pang ipapaliwanag? Direkta na nila tayong tinuturong salarin. Walang silbi ang maraming salita. Agad na nag-utos si Qianz Innon, mga gwardiya. Hulihin ang mga bastos na ito at ikulong. Nainis si Su Linlin, akmang ilalabas ang kanyang sandata. Buwisit. Sugurin na lang natin sila. Ang patakaran sa Qifeng Sise, kung pwedeng kumilos, huwag nang magsalita pa. Sumang-ayon si Xianje, sugurin na sila. Pinigilan sila ni Tiu Videne, kailan pa nagkaroon ng ganyang patakaran? Huwag kayong padalos-dalos, hindi ganyan kasimple ang sitwasyon. Pagkatapos, hinayaan nilang ikulong sila. Nainis si Su Linlin, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan.
Sabi ni Ai Xianje, siguradong si Qin Ji Siye ang may gawa nito. Mukha siyang hindi mabuting tao. Siguradong pinatay niya ang ama niya at ibinintang sa atin. Nag-isip si Su Linlin, hindi naman siguro. Mukhang may problema rin si Qin Siye noon. Pagdating niya, agad niya tayong sinisi, na parang inaasahan na niya. Sagot ni Ai Xianje, nakita natin ang bangkay, kaya normal lang na isipin niya yon. Siguradong si Qin Ji Siye. Nag-isip si Su Linlin, pero nabali ni second senior brother ang braso ni Qin Ji Siye. Baka hindi siya ang may gawa ng enerhiya na sumira sa kabinet. Tumingin siya